Sa Pampas-Inaya ng Grand Prix race sa Hida Speedway, isang lalaki ang balak sanang isabotahe ang sasakyang pangkarera ni Lupin pero mabuti na lang at nahuli niya iyon. Samantala, isang grupo na tinatawag na Scorpion ang nagsagawa ng pagpupulong upang tugisin ang itinuturing nilang kalaban na si Lupin III. Lihim na nakikinig si Fujiko sa mga ito pero dahil alam pala iyon ng grupo ay hinuli siya ng mga iyon. Agad niyang tinawagan si Daisuke para ibalita ang plano pero hindi niya na nagawang ituloy dahil hawak na siya ng mga ito. Habang nakagapos ay sinabi ng pinuno ng Scorpion kay Fujiko ang tungkol sa ipinagawa nitong Hida Speedway na nagkakahalaga ng 5 billion na siya umanong tatapos kay Lupin. Natawa na lang si Fujiko at sinabing gumastos pa talaga ito ng ganong kalaki para lamang paslangin ang isang tao. Higit kumulang 100 kamera din umano ang ipinalagay nito sa karerahan para makita ang bawat mangyayari. Sa pagsisimula ng karera, sinabi ni Lupin kay Daisuke na maayos naman ang takbo ng sasakyan. Ibinalita rin ni Daisuke na nawala na siya ng contact kay Fujiko kaya sinabi ni Lupin na malamang ay nahuli na yun ng kalaban. Alam ni Lupin ang tungkol sa patibong ng grupong Scorpion pati na rin ang mga impostor na kalahok. Sa likod ni Lupin ay ang dati nilang karibal mula sa Tokyo Metropolitan Police na si Inspector Zenigata. Si Inspector Zenigata na apo ni Heiji Zenigata ay hindi miyembro ng Scorpion pero matagal na nitong hinahabol si Lupin dahil apo ito ni Arsene Lupin. Maya-maya pa ay ipinag-utos na ng lalaki na simulan na ang plano para kay Lupin. Pero nagagawang malampasan ni Lupin ang mga iyon kaya sinabi nito kay Daisuke na oras na para sila naman ang gumawa ng palabas. Nagbihis si Daisuke ng katulad kay Lupin at sumakay sa kaparehong sasakyan upang halangan ito sa karera. Pumunta si Lupin sa Hotel Miracle at nagpanggap na tubero para makapasok. Sinira niya ang mga tubo sa banyo ng hotel dahilan para bumahas sa loob. Naguluhan ng matanda nang sabihin ng tauhan niya na si Lupin ang may kagagawan yun dahil nakikita niyang nasa karera naman iyon. Nang muling mapatingin sa monitor ang matanda ay laking gulat nito nang makita si Lupin at doon na ito nagsimulang umatake para iligtas si Fujiko. Pagkatapos yun ay muling nakipaghalang si Lupin kay Daisuke sa karera at nagawa pa rin niya iyong maipanalo. Nang igawad dito ang tropeyo ay may pinindot ang lalaki sa ilalim yun at saka binilangan. Pero bago pa yun sumabog ay inihagis yun ni Lupin pabalik sa kanila. Agad na umalis si Lupin sakay sa pangkarerang sasakyan at agad naman siyang hinabol ng iba pero isa-isang sumabog ang mga iyon dahil may ikinabot siya kanina sa mga sasakyang iyon. Hinimatay na lang ang matanda dahil sa pinaggagawa ni Lupin habang inaresto naman ng inspector si Lupin dahil sa nangyari. Itatanggi pa sana ni Lupin na siya nga ang may kagagawan yon at maging ang inarestong si Daisuke ay itinanggi niyang kakilala niya ngunit laking gulat niya nang malaman na isiniwalat ni Fujiko ang lahat ng nangyari dahil nagtatrabaho pala ito kay Zenigata kapalit ng paglaya. Nakangising hinila ni Zenigata ang kanyang kamay sa pag-aakalang kay Lupin nakakabit ang posos pero napasigaw na lang ito nang makitang sirang sasakyan pala iyon. Sa huli kahit tinraidor ay sumama pa rin si Lupin kay Fujiko. Isang gabi, isang natutulog na lalaki ang pinaulanan ng bala ngunit himalang hindi man lang ito tinablan. Nang sumunod na araw habang namimingwit si Lupin ay nagpapakitang gilas naman si Daisuke sa galing nito sa paggamit ng baril. Maya-maya pa ay umahan na si Lupin at narinig nila ang tinig ni Fujiko na kumakanta habang naliligo. Doon pinaalalahanan ni Daisuke si Lupin na mag-ingat kay Fujiko dahil maaari yung magdala ng panganib sa kanila at baka may tinatago o mano iyong sikreto pero sinabi ni Lupin na siya na ang bahala doon. Niluto na nila ang mga isdang nakuha ni Lupin at pagkatapos ay umakyat ito upang tawagin si Fujiko para kumain. Pagkakatok pa lang ay nakarinig na si Lupin ng sigaw sa baba at doon niya nakita si Pikel na dumiretso sa taas para kuhanin ang dalaga. Sinubukan itong pigilan ni Lupin pero nang itutok nito ang daliri sa kanya ay nag-apoy si Lupin kaya napilitan na ang mga itong paputukan si Pikel, ngunit nagulat sila nang hindi ito tinatabla ng bala. Sinubukan ding lumaban ni Fujiko ngunit wala rin itong nagawa kaya naman naghanda ang dalawa ng mas malakas na armas pero napatakbo nang itutok muli ni Pikel ang daliri nito sa kanila. Dahil doon ay tuluyang natangay ni Pikel si Fujiko kaya kumilos ang dalawa para iligtas ang dalaga. Sa isang bahay sa tabi ng talon dinala ni Pikel si Fujiko at sinabing ibigay sa kanya ang film na itinuturing nitong Lucky Charm at matagal na rin iyong kinukuha nito sa dalaga. Dahil sa pagmamatagas ni Fujiko ay tinakot ito ni Pikel hanggang sa aminin nito na nasa harapan ng sasakyan ni Lupin ang film na iyon. Saktong nakita yun ni Daisuke habang nasa sasakyan at sa pagkamausisa ay sinubukan nilang alamin kung ano iyon. Wala pa man ay biglang dumating si Pikel at sinabi ang kinaroroonan ni Fujiko pero sa halip ay inatake pa ito ng dalawa ngunit wala lang ulit silang nagawa hanggang sa na-corner na sila ni Pikel.
Agad na binasag ng dalawa ang bintana sa likod nila at nang makasakay sa sasakyan ay muli nila itong inatake pero wala pa rin talaga iyong talab kay Michael. Dahil doon ay umalis na ang dalawa pero nang makalayo ay laking gulat ng mga ito nang makitang nasa likod nila si Michael kaya agad na pinaandar ni Lupin ang sasakyan. Nang makabalik sa bahay ay wala na doon si Fujiko at tanging sulat na lang ang nakita doon ni Michael na agad naman itong pinunit. Kinabukasan habang natutulog si Daisuke ay ginamitan ito ni Lupin ng apoy na tulad ng kay Michael dahil natutunan pala nito kung paano yun gawin. Pati ang paglutang ay nalaman din ni Lupin pero naisip nilang wala pa rin silang laban gamit ang kanilang mga armas nang biglang may magpaputok mula sa bintana. Nang silipin nila yun ay si Fujiko pala at sinabing tigilan na ang pakikipaglaban kay Michael at ibalik na lang sa kanya ang film. Dahil sa pagkahumaling sa dalaga ay tumalon si Lupin sa bintana at hindi nito alam na naalis na pala ang bubog na tinungtungan nila kanina kaya nahulog ito sa lupa. Sa pagkahilo ay pumasok sa isip ni Lupin ang isang formula at bigla na lang itong natawa at sinabing ngayon ay alam niya na. Kinagabihan ay muling nagkita ang dalawa ni Fujiko pero hindi ibinigay ni Lupin ang film dahil magpapataasan pa umano sila ng score ni Michael upang mapatunayang pagmamay-ari ngayon nito. Dahil doon ay umalis na si Fujiko at sinabing mag-ingat si Lupin at saka ibinalita kay Michael na papunta doon ngayon si Lupin para sa isang duelo. Hihilingin pa lang sana ni Fujiko na talunin nito si Lupin pero kumpiyansa si Michael na siya ang mananalo. Nasa daan pa lang si Lupin ay pinuntahan na agad ito ni Michael at sinabing tatapusin niya na si Lupin kasama ng film. Ipinutok ni Michael ang baril dahilan para mawala ng malay si Lupin at mahulog ang sasakyan sa tubig. Pero guni-guni lang pala iyon ni Lupin dahil ang totoo ay nakahawak siya sa lubad na hawak ni Daisuke. Nang makarating si Michael sa bahay ay laking gulat nito nang makita si Lupin sa loob at doon yun sinabi ang natuklasang dahilan kung bakit hindi tumatalab kay Michael ang bala. Gulat na gulat si Michael at sinubukan pang gamitan muli si Lupin ng tricks pero ibinalik yun ni Lupin sa kanya. Habang nag-aapoy ang katawan ay bumaba si Michael papunta sa talon hanggang sa nahulog na ito. Pagkatapos nyo ay inuto pa ni Fujiko si Lupin na sabihin sa kanya ang natatandaan nitong formula pero sinabi ni Lupin na wala itong maalala kaya naiinis na umalis doon si Fujiko. Nang sumunod na araw habang sakay sa isang jet ski ay pasimpleng kinuha ni Fujiko ang baril ni Lupin at itinutok iyon dito. Nang biglang makasalubong nila ang jet ski ng isang babae at pinaputukan iyon ni Fujiko na naging dahilan ng pagsabog nito. Agad na lumangoy si Lupin palapit sa babae upang kumustahin ito pero pinaandar na ni Fujiko ang jet ski at iniwan sila doon. Maya-maya pa ay isang bangka ang umatake sa kanila dahil hinahabol ng mga iyon si Linda. Mabuti na lang at naroon si Daisuke at tinulungan sila na pasabugan ang bangka. Nang ipapakilala na sana ni Lupin si Linda kay Daisuke ay bigla na lang iyong nawala bagay na ipinagtaka nito. Nang malaman na si Linda ay pinaghahanap ng nangungunang awtoridad sa mundo ng nuclear fission theory, kumilos sina Lupin upang hanapin si Linda at para na rin umano malaman nila ang tungkol sa mga iyon. Nang makarating ang dalawa sa isla ay agad silang namataan ng bantay at sinabing naramdaman na rin umano ng mga ito ang pagdating ng dalawa noong nasa ilalim pa lang ng tubig ang mga ito. Dahil doon ay tumakbo sa magkaibang direksyon ang dalawa pero dahil sa dami ng bumabaril sa kanila ay tumalon sila pabalik sa dagat at agad naman silang pinasundan ng lalaki, at doon nila isa-isang tinapos ang mga iyon. Kilalang matinik na sindikato sina Lupin at Daisuke kaya naman hinayaan muna nila ang dalawa at sinabing saka sila aatake kapag nasa lupa na ang mga iyon. Kinaumagahan, nakarating na ang dalawa sa lupa at habang nagpapatuyo ng damit ay naamoy ni Lupin ang amoy ni Linda noong iligtas niya iyon. Tumambad sa kanila ang mga kulay lila na bulaklak at doon ay nakita nga ni Lupin si Linda. Nilapitan niya ito at hinagkan ang kamay nang biglang itanong ni Daisuke kung anong klaseng bulaklak ang mga iyon. Sinabi ni Linda na iyon ay ang tinatawag na third son dahil may isang mahirap na babae na naging guinea pig para sa bulaklak na iyon. Nakausap ng dalawa ang doktor at doon nila nalaman na sa islang iyon lang tumutubo ang third son. Sa unang tingin ay mukhang ordinaryo lang iyon, ngunit kapag dinikdik iyon at inihalo sa tiyak na likido ay magdudulot iyon ng malakas na pagsabog at pagkawasak. Dagdag pa ng doktor na noong matuklasan ng mga iyon ang tungkol sa bulaklak ay ipinag-utos sa kanya na bumuo ng enerhiyang iyon upang maging isang pampasabog para sa pinakabagong missile. Noon ay isang tauhan ang pinaulanan ng bala dahil sa tangka nitong pagnanakaw ng third son, at ngayon ay nagsisisi na ang matanda sapagkat nakagawa umano ito ng pagkakamali sa mga yugto ng eksperimento. Sinubukan niya iyon sa sarili niyang sekretarya na si Linda, at bilang resulta ay naging witch ang dalaga. Doon naintindihan ni Lupin kung bakit sinabi ni Linda na hindi ito mabubuhay nang wala ang mga bulaklak na iyon.
Maya-maya pa ay namataan ng lalaki ang pagdating ni Fujiko at inisip na tatangayin nito si Linda upang malaman kung nasaan ang mga bulaklak at kukuhanin ang mga iyon. Isang eroplano ang lumipad na agad namang pinasabog ng lalaki kaya nagulat sina Lupin at nagtaka kung ano iyon. Nang makita ang eroplano ay agad yung sinundan ng dalawa at doon nila nakita si Fujiko na may dalang isang malita ng third son. Maya-maya pa ay kumilos na ang mga tauhan ni Stern at nagpaulan ng bala sa bahay ng doktor habang si Lupin naman ay nahulog sa isang balon habang tumatakbo kaya nahuli ito ni Stern. Nais ni Stern na hingi ng tulong ng sindikatong si Lupin dahil kulang ang kakayahan nila, ngunit tinanggihan yun ni Lupin. Dahil doon ay mananatili o manumbihag ni Stern si Lupin pero ipinaalala nito kung gaano siya kagaling tumakas. Natawa na lang si Stern at sinabing titingnan niya na lang kung makakatakas pa nga doon si Lupin. Pagkalabas ng kulungan ay ipinagbilin pa nito sa mga bantay ang balak na pagtakas ni Lupin, ngunit si Lupin na pala talaga ito na nagsuot lang ng maskara ni Stern. Sinundo siya doon ni Daisuke kasama ang doktor upang hingin ang kanyang tulong. Samantala, agad na ipinakuha ni Stern ang mga third son nang biglang dumating sina Lupin at pinaulanan sila ng gasolina at saka pinaapuyan. Sa kalagitnaan ng apoy ay nakita ni Lupin si Linda ngunit wala na itong nagawa para iligtas iyon. Sa pagsilip ng doktor sa bintana ng eroplano ay bigla itong tinamaan ng baril ni Stern kaya ipinagbili nito kay Lupin ang missile. Agad iyong pinuntahan ni Lupin pero nasundan pala siya ni Stern. Sa kabutihang palad ay iniligtas siya ni Fujiko bagay na ipinagpasalamat niya ng sobra. Kaya na ituloy niya ang paglulunsad ng missile pero pumalpak iyon dahil hindi niya alam na sumama pala sa kanya si Fujiko. Mabuti na lang at iniligtas naman sila ni Daisuke at doon ay ipinaalala nito na dapat ngang mag-ingat si Lupin kay Fujiko. Si Lupin III ay apo ng kasumpa-sumpang magnanakaw na si Lupin. Gustong-gusto ng mga pulis sa buong mundo na mahuli ito ngunit hindi nila iyon magawa dahil sobrang ngilap nito. Si Daisuke naman ang partner ni Lupin, isa itong profesional na gunman at talagang maaasahan ang taong ito. Si Goemon Ishikawa VIII, siya ay isang inapo ng dakilang magnanakaw ng Lord si Goemon Ishikawa. Kaya nitong putulin ang kahit na anong bagay gamit ang espada nito, at talagang nakakatakot ito oras na magalit. Si Inspector Zenigata naman ay nagmula sa Heiji Zenigata at isang bihasang opisyal ng Metropolitan Police na naglalayong mahuli si Lupin. Panghuli ang misteryosong si Fujiko Mai na natitipuhan ni Lupin at hindi maintindihan kung magnanakaw o espiya. Ngayon ay ano kayang klase ng panlolob ang gagawin ni Lupin habang napapaligiran siya ng pangkat na ito. Ikinubli ni Lupin ang kanyang mukha gamit ang pampakintab ng sapatos at saka kumilos para manloob. Ngunit hindi pa man nakukuha ang pakay ay dumating na doon si Zenigata kasama ang ibang kapulisan. Nasapulan ng mga ito si Lupin at nawalan ito ng malay kaya sina Daisuke at Fujiko ang nagpatuloy sa pagkuha ng baol. Maya-maya pa ay isinakay na si Lupin sa police mobile nang biglang sabihin ni Lupin na may sumusunod sa kanila kaya agad na ipinag-utos ni Zenigata na pigilan iyon. Matapos sumemplang ni Fujiko ay sinabi ni Daisuke na hayaan na si Lupin dahil makakatakas naman iyon ng mag-isa. Inisor ni Zenigata si Lupin na wala na umano itong magagawa pa para makatakas, ngunit sa isip ni Lupin ay nagtataka ito kung bakit hindi pa siya tinapos kanina ni Zenigata. Dahil doon ay naisip niyang paglaruan si Zenigata at pinag-overthink na paano kung kasabwat niya ang driver dahil ibang ruta na ang tinatahak nito. Nagpanik si Zenigata pero maya-maya pa ay nalaman nito na kaya nag-iba ng ruta ang driver ay dahil sarado pala ang daan sanhi ng malakas na pag-ulan. Pagkatapos may inspection si Lupin kung wala na itong hawak na armas ay pinagpalit na ito ng kasuotang pangbilanggo. Pero dahil espesyal na kriminal si Lupin ay ang damit na nakatali ang mga kamay ang ipinasuot dito at pagkatapos ay ipinasok na sa selda at ipinagbili ni Zenigata na huwag aalisin ang tingin kay Lupin. Nang paalis na sana si Zenigata ay sumilip si Lupin sa pinto at sinabing isa siya sa mga opisyal at tinakot lang siya ni Lupin para humalili sa pwesto nito. Huling naguluhan si Zenigata kaya ipinag-utos nitong inspeksyonin ang itinuturong totoong Lupin ni Lupin. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang lalaki at sinabing walang duda na ang lalaking iyon ay isa sa kanilang mga gwardya kaya naman muling nagsisigaw si Lupin at sinabing huwag paniwalaan ni Zenigata ang lalaki. Habang naglalakad ay sinabi ni Zenigata na hindi na rin naman magtatagal si Lupin dahil papatawan iyon ng kaparusahan. Sa labas ng bilangguan ng Kurohime, palihim na umakyat si Fujiko sa pader pero pinigilan ito ni Daisuke at sinabing kaya ngang tumakas mag-isa ni Lupin pero ang susi ng baol na hawak ni Lupin pala ang pakay nito. Samantala, habang kumakain ay nagtataka si Zenigata kung bakit hindi pa tumatakas si Lupin.
Lumipas ang panahon at nakailang subok na rin si Fujiko na pumasok sa loob ng bilangguan pero pinipigilan pa rin ito ni Daisuke, habang patuloy din ang pagsasabi ni Lupin na peke siya at hindi siya ang tunay na Lupin. Halos kalahating taon na pero iyon at iyon pa rin ang isinisigaw ni Lupin, bagay na ipinagtataka ni Zenigata. Panahon na ng tagsibol at tinubuan na rin ng balbas si Lupin pero nagtataka pa rin si Zenigata kaya sinabi ng lalaki na parang gusto nga talaga ng inspektor na tumakas si Lupin, bagay na itinanggi nito. Lumipas pa ang panahon hanggang sa dumating na ang araw ng parusa ni Lupin. Nang pumasok si Zenigata sa selda ay sumigaw si Lupin at sinabing ang inspektor ang tunay na Lupin, kaya nagulat ito at sinabing nababaliw na si Lupin. Sunod na pumasok ang pari pero si Daisuke pala ito at itinanong kay Lupin kung ano ang binabalak nito. Sinabi ni Lupin na sa tagal ng pinagsamahan nila ay doon na iyon matatapos. Umiwas din ito nang iniaabot ni Daisuke ang baril, bagay na ipinagtaka nito lalo. Nang sabihin ni Lupin na hayaan na siya sa gusto niya ay hindi na ito pinilit pa ni Daisuke at lumabas na ito ng selda. Hindi pa man nakakalayo si Daisuke ay tinawag ito ni Lupin at sinabing bigyan siya ng yosi. Dahil ayos lang naman ay binigyan ito ni Zenigata at saka nagpatuloy sa paglalakad si Daisuke. Nang maubos iyon ay tumayo si Lupin at gamit ang napakatalas niyang kuko na hindi napapansin ng inspektor ay sinira nito ang damit at sinabing gamit iyon ay kayang-kayang makatakas doon ni Lupin kahit kailan niya gusto. Sa sobrang talas yun ay nagamit pa iyong pang-ahit ni Lupin nang biglang dumating ang inspektor, kaya pasimple siyang lumapit dito at sinabing bago mangyari ang nakatakdang oras ay bigyan muna siya nito ng pang-ahit. Nagtaka ang bantay dahil sa buong taon ay tinatanggihan ni Lupin na magpaahit pero dahil nasa batas ay kailangan nilang ibigay ang gusto nito. Dinala na ng bantay ang hiling ni Lupin pero pinatibungan siya nito at sinabing sumunod sa ipag-uutos niya. Maya-maya pa ay nakarinig ng sigaw si Zenigata na nagsasabing tumakas si Lupin. Agad na pumunta sa selda si Zenigata pero naroon pa rin naman si Lupin at sinasabi muli nito na hindi siya si Lupin hanggang sa dumating na ang itinakdang oras ng parusa. Dahil ganun naman nga ang palaging sinasabi ni Lupin ay hindi na nito napansin na hindi na nga iyon si Lupin. Pero dahil nagkamali ng sinabing paraan ng gagawing parusa ay nahuli nito na si Lupin ang kausap niya. Mahuhuli na sana niya si Lupin pero mas inuna niyang pigilan ang pagpataw ng parusa sa maling tao kaya tahimik na nakalabas si Lupin sa bilangguan. Sinundo siya doon ni Daisuke at sinabing siguradong matutuwa si Fujiko kapag nakita si Lupin. Sinabi ni Lupin na kayang-kaya naman nga niyang makatakas sa loob ng isang taon niya sa kulungan pero hindi niya yun ginawa dahil napahiya siya nang gamitan siya ni Zenigata ng pekeng bala noon. Wala na sana siya noon kung totoong bala iyon kaya pinlano niya talaga ang araw na ito para iparamdam kay Zenigata na mapahiya sa huling minuto ng plano nito. Pagkatapos ay agad na itinanong ni Lupin kay Daisuke kung saan ito itinago ang baol at agad na pinuntahan iyon. Sa gitna ng kagubatan, naroon si Ishikawa at nag-eensayo ito sa paggamit ng kanyang espada, nang bigla siyang palakpakan ng dalawa kaya tinanong niya kung sino ang mga ito at sinabing hindi iyon palabas kaya huwag umanong pumalakpak ang mga ito. Tumapit si Lupin at nagpakilala bilang isang executive producer ng Hero Promotion at sinabing isang lalaki mula sa US ang nakarinig ng tungkol kay Ishikawa at nais nitong makipagduelo. Hindi yung tinanggihan ni Ishikawa at sinabing maaari na iyong magpaputok kung handa na ang lalaki. Tumayo si Daisuke at agad na binunot ang baril at ipinutok kay Ishikawa hanggang sa maubos ang bala niya. Ngunit lahat ng bala ay nasalag Ishikawa at nahati sa dalawa. Dahil sa pagkamangha ay inanyayahan ito ni Lupin na magkape at doon niya nalaman na ang espadang iyon ay ang tinunaw at pinagsama-samang maalamat na espada ni Yoshikane, Katetsu, at Masamune at sa sobrang talas ay kahit ang nahulog na dahon ay mahahati sa dalawa kahit hindi yung tumama sa espada. Dagdag pa ni Ishikawa na balang araw ay gagamitin niya ang espadang iyon upang tapusin ang buhay ni Lupin III. Nagulat si Lupin pero natawa na lang ito nang sabihin ni Ishikawa na hindi nito alam ang itsura ni Lupin hanggang sa naasar na ito sa kanya. Nagbait-baitan na lang si Lupin at sinabing tutulungan niya si Ishikawa nang biglang dumating doon si Fujiko na ipinakilala ni Ishikawa bilang kasintahan. Ibubuking sana ni Fujiko si Lupin pero bigla itong sumigaw at sinabing parang nakita niya sa labas si Lupin kaya agad na tumakbo palabas si Ishikawa. Doon nasabi ni Lupin kay Fujiko na magkakabukingan sila oras na sabihin ni Fujiko kay Ishikawa na siya nga si Lupin. Maya-maya pa ay niyaya na ni Daisuke si Lupin na umalis na doon bago pa malaman ni Ishikawa ang totoo, ngunit pagbukas nila ng pinto ay huli na ang lahat dahil alam na ni Ishikawa kung sino siya. Binigyan pa niya ng pagkakataon si Lupin ang sukatin ang bilis nito kaya bibilang siya ng 3 at kapag hindi ito tinamaan ng espada niya ay may pagkakataon pa itong makatakas. Pagkabilang ng 3 ay mabilis na tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa gate.
Doon hinamon ni Lupin si Ishikawa at ginamit nito ang tricks na natutunan kay Stern pero nadamay din siya nang puluputan siya ni Ishikawa ng tali. Habang umiiyak sa hapdi ng paso sa katawan ay ipinakita ni Daisuke kay Lupin ang litrato ni Momochi na kilala bilang Diyos ng kamatayan ng Iga at maaaring iyon umano ang amo ni Ishikawa. Samantala, habang pinakikinggan ang mensaheng ini-record ni Fujiko ay inatake ni Momochi si Ishikawa pero nang malaman na iyon ay ang amo niya ay agad itong humingi ng paumanhin. Pinagsabihan siya nito sapagkat nabigo siya sa pagpaslang kay Lupin dahil inuuna umano nito ang pakikipagrelasyon kaya sinabi niya na kaibigan niya lang si Fujiko. Samantala, habang nakikinig sa radyo ay biglang dumating si Fujiko at sinabing tinakasan niya na si Ishikawa pero hindi yun pinaniwalaan ni Lupin. Nagpaliwanag si Fujiko at sinabi kung paano siya iniligtas at naging magkaibigan ni Ishikawa pero dahil sinisingil siya nyon sa pagkakaligtas sa kanya at may pagkabastos din ay tinakasan niya na iyon. Hiningi ni Fujiko ang tulong ni Lupin at sinabing ibibigay niya ang gusto niyon kapag natalo si Ishikawa kaya agad itong kumilos para gawin iyon. Pumunta si Lupin sa harap ng isang lumang gusali na itinuro ni Fujiko. Hindi pa man ito nabubuksan ang pinto ay nagsalita na si Ishikawa na nasa likod na pala niya. Nagtalo pa ang dalawa sa pamamagitan ng salitaan nang biglang umilo ang spotlight kaya nalaman nilang patibong iyon. Nagkaroon ng mga pagsabog na kagagawa ni Momochi dahil plano nitong tapusin na ang dalawa. Samantala, sa isang silid ay ibinigay na ni Momochi ang kabayaran sa pagdadala ni Fujiko sa dalawa sa lugar na iyon. Bago umalis ay tinanong ni Fujiko kung bakit pinaslang ni Momochi ang numero 1 nitong eskwela. Sasagot na sana ang matanda nang bigla nitong maramdaman na naroon si Ishikawa kaya sinabi nito na napilitan lang siya dahil ang totoo ay ang kakilakilabot na computer ng isang malaking organisasyon ng kriminal ang nag-utos yun sa kanya kaya sinunod niya lang umano iyon kahit hindi niya alam ang dahilan. Dagdag pa nito na nung una ay sinubukan niyang tanggihan yun pero dahil nahuli siya ng mga iyon ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos magpaliwanag ay humingi ng tawad ang matanda kay Ishikawa, ngunit sinabi nito na hindi siya magpapadala sa kasinungalingan ng matanda. Tumawa ng malakas si Momochi at saka ginawang panakot si Fujiko para hindi siya atakihin ni Ishikawa at saka sumakay sa hot air balloon para tumakas. Pero hindi ito nagtagumpay dahil binaril ni Lupin ang hot air balloon na sinakyan ng matanda at saka nagmaneho paalis. Sinundan siya ni Ishikawa upang paslangin kaya agad na tumakas si Lupin hanggang sa nadamay na ang mga sasakyan sa kalsada dahil sa dalawa. Huli ay nagawang takasan ni Lupin si Ishikawa pero para dito ay hindi pa sila tapos at balang araw ay mapapaslang niya na si Lupin gamit ang maalamat na espada. Bumuhos ang malakas na ulan kaya basang-basang nakarating si Lupin. Napansin ni Daisuke ang nakasulat sa likod ng jacket ni Lupin at sinabing mukhang sulat iyon ng babae nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaki na nagpakilala bilang Kids Meal at sinabing sasanduan niya si Lupin dahil may babaeng humihingi ng tulong dito. Sinubukang pigilan ni Daisuke si Lupin pero sumama rin ito nang malamang dalaga ang humihingi ng tulong. Nang makarating sa isang bahay ay doon nalaman ni Lupin na si Fujiko ang humihingi ng tulong sa kanya. Ngunit nang ituro ni Fujiko ang lalaki na totoong may kailangan sa kanya ay aalis na sana si Lupin pero tinutukan siya ng baril ni Kids Meal. Doon sinabi ni Fujiko na nais mapaimbestigahan ang lalaking nagkaroon ng amnesia. Pagka-uwi ni Lupin ay ipinakita niya kay Daisuke ang litrato ng lalaki at sinabi nito sa kanya na nakakaintriga siya dahil tinatanggap niya kahit ang malalaking trabaho. Maya-maya pa habang naglalakad ang dalawa ay nakasalubong nila ang isang sasakyan at isa sa mga sakay nito ang nagpaulan ng bala sa kanila dahilan para magkasugat ang braso ni Lupin. Nang makapagtago ay doon hinagisan ni Lupin ng pampasabog ang sasakyan. Pagkatapos ay ipinagamot ni Lupin ang braso nang mapansin ng doktor ang lalaki sa litrato. Namukan yun ng doktor at sinabing iyon ang tinatawag na Phantom Weasel, isang underworld crime boss na inoperahan noon ng kaibigan niya 6 na buwan na ang nakalipas at pagkatapos ay nawala na at hindi na muling nakita pa. Nagsuspetya sina Lupin sa nalaman dahil matapos ang operasyon ay biglang nawala ng alaala ang lalaki, at hindi na rin muling nakita ang surgeon. Biglang pumasok sa isip ng dalawa si Fujiko kaya nagmadaling umalis ang mga ito. Nang makarating sa bahay ng lalaki ay nadatnan nila itong walang buhay at sinabi kay Fujiko na alam na nila ang lahat. Nang makitang nakikinig sa usapan nila ang lalaking umatake sa kanila kanina ay pinaamin nila ito kung sino ang nag-utos dito. Doon nito ikinwento lahat pati ang tungkol sa makina na nagdudulot ng pagkawala ng memorya para umano maprotektahan ang sekreto ng boss. Susubukan muna sana sa doktor ang makina pero dahil sa takot ay tumakbo iyon kaya agad yung pinaulanan ng bala. Ipinagbili ni Phantom Weasel kay Dragon na kung sino man ang magtangka na ibalik ang memorya niya sa loob ng 6 na buwan ay pigilan iyon ni Dragon.
Iyon umano ang dahilan kung bakit inatake ni Dragon sina Lupin pero hindi siya nagtagumpay laban sa mga ito. Nagtaka si Dragon at napatingin kay Fujiko, napatanong ito kung bumalik na ba ang memorya ng boss niya bago pa ito pumanaw. Inisip ni Lupin na may nakaalam na ng sikreto ng matanda, bagay na itinanggi ni Fujiko. Maya-maya pa ay tinutukan sila ni Dragon ng baril at sinabing para iyon sa namayapa niyang boss na iki-cremate na mamaya. Nang marinig iyon ni Fujiko ay sinabi nitong hindi maaaring i-cremate si Phantom Weasel at saka umalis sa lugar na agad namang sinundan ni Dragon. Doon nalaman ni Lupin na ang sikreto at nasa loob ng katawan ni Phantom Weasel. Nagplano sina Lupin kasama sina Dragon at Rock Ironhammer, at para masiguradong walang espiya sa kanilang apat ay gumawa sila ng password. Pero nang si Daisuke na ay hindi ito nakasagot at umakma pang babarilan si Lupin kaya agad yung binaril ni Dragon. Kumilos na si Lupin at sinimulang alamin ang tunay na motibo ni Fujiko. Tinanong niya kung ano ang nasa loob ng katawan ni Phantom Weasel pero ipinagkakaila pa yun ng dalaga. Ipinakita nito sa kanya na nasa labas sina Zenigata dahil kainahinala ang pagkamatay ng boss kaya isa sa ilalim ito sa autopsy. Ibig sabihin, ang katawan ay balot magpakailanman kaya baliwala umano ang plano ni na Lupin. Natawa na lang si Lupin at sinabing kung ganon ay hindi lang plano nila ang nasira, ang pinagkaiba lang ay siya si Lupin at kahit anong gusto niya ay nagagawa niya. Ipinakita rin niya kay Fujiko ang nahuli nilang si Kidsmill na nagpanggap na Daisuke. Sunod na pinlano ni na Lupin na mailigaw ang mga pulis upang masuri ang bangkay ni Phantom Weasel. Nang dumating ang tamang oras ay agad na kumilos sina Dragon at matagumpay naman nilang naisagawa ang plano na iligaw ang sasakyang lulan ang bangkay ni Phantom Weasel. Sinundan nila yun at nagawang pasukin ang sasakyan at doon nakuha ni Lupin kay Phantom Weasel ang tinatawag na Star of Kilimanjaro. Nang muling magkita-kita ay natuwa si Dragon nang mahawakan ang diamante nang bigla nilang marinig ang pagtawa ni Fujiko at doon inihagis ni Dragon ang diamante dahil magkasabwat pala ang mga ito. Agad na umalis sina Lupin sa lugar dahil naroon sina Zenigata upang arestuhin sila habang nagpapakasasa naman si Fujiko sa diamanteng hawak niya. Naisip ang magsanay ni Lupin ng paggamit ng espada at pakikipaglaban ngunit sakit lang ng katawan ang natamo nito kaya sinabi ni Daisuke na kalimutan na ni Lupin ang tungkol sa libro ng mga sikreto. Nagpatulong si Lupin kay Daisuke sa pag-iisip ng paraan pero si Ishikawa ang naiisip nito. Nang malaman na ngayong araw ang pagpupulong ng mga challenger ay hindi na nag-aksaya ng oras si Lupin at agad na umalis. Inabangan ni Lupin si Mr. Hanji ng Enoka upang magpanggap na siya ito para makapasok sa lugar. Nang makaharap si Ishikawa ay isa-isang nagpakilala ang 5 finalists pero 2 sa mga ito ay nagbabalat kayo na si Lupin at si Fujiko. Habang naghihintay ay palihim na tinitingnan ni Lupin si Fujiko mula sa butas ng libro bagay na ikinainis nito. Naroon sila upang matuto sa pakikipaglaban kaya isa-isa na silang tinawag upang sukatin ang kanilang galing. Bumagsak ang 3 nauna sa kanila at nang si Fujiko na ay nagawa nitong hatiin sa 3 ang arnis ng lalaki kaya nakapasa ito. Sumunod si Lupin at laking gulat nito nang makita na katabi na ni Ishikawa si Fujiko. Nang aatakihin na siya ng lalaki ay biglang sumigaw si Lupin kaya nahimatay ang lalaki. Dahil doon ay binati siya ni Ishikawa at agad na hiningi ang kanyang liham ng rekomendasyon. Nang mabasa na isang mataas na opisyal ng pamilya Kuniseda si Hanji, si Ishikawa mismo ang sumubok dito dahil hindi niya naman alam na si Lupin ito. Nasalag yun ni Lupin pero naputol ang hawak niyang armas kaya sa ulo niya yun tumama at dahil sa pagkahilo ay napahawak siya sa damit ni Ishikawa at doon din siya nagkaroon ng pagkakataon na ikapit ang pulang bagay sa damit nito. Dahil doon ay naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito pero nang lumipad iyon ay hinati yun ni Ishikawa sa 2 kaya narindi si Lupin sa tunog. Kinagabihan ay palihim na pumunta si Lupin sa silid ni Fujiko ngunit napasigaw ito sa sakit ng matapakan ng mga matutulis na bagay na nasa sahig. Nagising si Fujiko at sinabing mukhang hindi naghanda si Lupin sa pagpasok doon, hindi katulad niya na maraming ginawa dahil kasabwat niya ang 2 pang nagpapanggap na challenger. Pinatulog ng mga ito si Lupin at nang makuha sa isang eroplano ang kanilang mga armas ay nagsimulang kumilos ang mga ito para kuhanin ang libro ng mga sikreto, ngunit nagulat si Fujiko nang makitang naroon si Ishikawa. Pinaulanan nila ito ng bala pero wala silang nagawa kay Ishikawa. Dahil hindi umano pumapatol sa babae ay pinaalis na ni Ishikawa si Fujiko. Tingid sa kaalaman ni Ishikawa na habang kausap niya si Fujiko ay kinukuha na pala ni Lupin ang libro ng mga sikreto. Inakala ni Lupin na nagtagumpay siya pero naisahan pala siya dahil mga pampasabog pala ang nasa kamay niya. Agad niya yung inihagis malapit kay Ishikawa kaya ito ang nasabugan yun at nabuksan din ang pinto papasok sa silid ng matanda.
Tinanong niya ito kung ano ang sikreto ng Zantetsukan, at dahil sa takot ay wala na iyong nagawa kundi sabihin kay Lupin ang sikretong iyon. 25 taon na ang nakalipas nang makaharap niya si Lupin II at gulat na gulat siya nang maputol nito ang espada niya. Iyon ang unang beses na natalo siya sa buong buhay niya pero dahil bata pa siya noon ay naisip niyang kuhanin ang espada ni Lupin II. Pinagpalit niya iyon kaya napasa kamay niya ngayon ang espadang iyon. Humanga si Lupin sa lakas ng loob nitong nakawan ng napakahusay na si Lupin II. Pagkatapos ay itinanong niya kung nasaan na ang totoong mga balumbon, ngunit hindi makasagot ang matanda hanggang sa dumating doon si Ishikawa kaya ipinag-utos ng matanda na paslangin na si Lupin. Pero dahil sa narinig nitong kwento ay hindi na umano ito susunod sa utos ng matanda. Dagdag pa nito na maglaban na lang sina Lupin at ang matanda at kung sinong mananalo ay doon mapupunta ang mga balumbon. Nagustuhan ni Lupin ang ideya kaya naman sinimulan na ang kanilang laban. Baril laban sa espada pero nang maiwasan ng matanda ang lahat ng bala at papalapit na ito sa kanya ay tumakbo na si Lupin kaya naghabulan ang dalawa. Inikutan nila ang isang puno at nang makahanap ng tiyempo ay doon binaril ni Lupin ang nilagay niyang patibong sa itaas ng puno. Hindi pa rin nagpatinag ang matanda kahit nabagsakan na sa ulo at muling hinabol si Lupin hanggang sa mabuslo naman ito sa isang hukay. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Lupin na siya na ang panalo kaya agad nitong nilapitan ang mga balumbon ngunit nakuha iyon ni Fujiko. Galit na galit si Lupin pero tinawag siya ni Ishikawa at ibinigay ang tunay na mga balumbon at saka umalis pero sinabi nitong maghaharap pa sila ni Lupin. Habang nasa daan pa uwi si Lupin ay nakita niya si Ishikawa at itinanong nito kung natanggap niya ang liham ng hamon. Ngunit nagbiro pa si Lupin at sinabing hindi na uso ang duelo pero humakbang pa rin palapit si Ishikawa kaya napatakip na lang ng mata si Lupin. Tulad ng matanda ay nabuslo rin si Ishikawa kaya sinabi ni Lupin na binalaan naman niya ito. Gayunpaman tinulungan pa rin niya itong makaahon. Pero talagang hindi pa rin siya tinigilan nito dahil habang nasa daan sila ay hinati nito ang sasakyan, at sa pagkainis ay hinabol niya si Ishikawa hanggang sa matawa na lang silang dalawa sa isa't isa. Naging magkasundo na ang dalawa kaya naisip ni Daisuke na may nadagdag na namang manggugulo sa grupo nila. Masayang binabalot ni Mr. Gold ang mga ginto niya at pinasalamatan ang kanyang lucky charm dahil sa swerteng dulot nito sa buhay niya. Biglang tumawag sa kanya si Lupin upang magbigay ng babala na plano o mano nitong iswipe ang kanyang mga Napoleon card bukas sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Natawa na lang si Mr. Gold dahil inisip nitong nagpapatawa lang si Lupin nang bigla nitong mapansin ang pangalan ni Lupin sa bigkis ng pera nito at nagtaka kung paano yun nangyari. Kinabukasan bantay sarado ng mga kapulisan ang mansyon ni Mr. Gold dahil sa natanggap nitong banta kay Lupin kahapon. Maging si Zenigata ay naroon pero sinabi nito kay Mr. Gold na sa dami ng tao ay mahihirapan silang suriin kung sino sa mga iyon si Lupin dahil sa galing niyong magbalat kayo. Ngunit hindi na bahala si Mr. Gold at sinabing tuloy lang ang selebrasyon at sinabing gawin na lang ni Zenigata ang ipinag-uutos niya. Maya-maya pa ay nagbigay na si Mr. Gold ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng dumalo at doon din nito ipinakita ang mga Napoleon card na pinagnanasaan o manong kuhanin ni Lupin. Ikinwento niya ang pinagmula ng mga card na iyon na nagbibigay ngayon ng swerte sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zenigata na malapit ng maghating gabi kaya mas naging alerto na ito para sa pagbabantay sa mga card. Lahat ng kapulisan ay nag-countdown sa pagpatak ng alas 12 at nang dumating na ang oras ay narinig nila ang pagtawa ni Lupin at sinabing tuloy ang kanyang plano. Inisip ni Zenigata na nasa loob ng cake si Lupin dahil doon niya naririnig ang boses nito kaya agad siyang sumugod doon pero isa lang pala iyong radyo. Agad na binuksan ni Mr. Gold ang takip ng Napoleon cards at nang nasa kamay niya na iyon ay lumipad iyon papunta sa nagbabalat kayo na si Lupin. Agad na pinaulanan ng bala si Lupin pero nakatakas ito at gumamit pa ng imahe niyang gawa sa lobo upang lituhin ang mga pulis. Ipinangako ni Mr. Gold na babawiin niya ang mga card habang ibinigay na ang mga iyon ni Lupin kay Fujiko. Ikinwento ni Fujiko kung paano nagpakita sa kanya noon ang Joker ng Napoleon cards at tinawag pa siya nitong Mademoiselle. Habang nagkukwentuhan ay isang batang babae ang nagdala ng bulaklak sa bahay pero agad na sinabi ni Lupin na mag-ingat si Daisuke dahil baka galing yun kay Mr. Gold. Habang hawak ay sumabog yun kay Daisuke kaya na-hospital ito. Hanggang doon ay nagpapadala pa rin si Mr. Gold ng aatake kay Lupin pero mabuti na lang ay napigilan ni Ishikawa ang nagpanggap na nurse. Inilabas na nila si Daisuke sa ospital at habang nasa daan ay pinababantayan pa rin ito ni Mr. Gold kaya naitimbre nito kay Zenigata ang kinaroroonan ngayon ni Lupin. Tuwang-tuwa si Zenigata dahil mahuhuli na umano nila si Lupin kaya agad na kumilos ang mga ito. Tumawag din si Mr. Gold ng Special Tech Force upang tulungan sina Zenigata sa pagtugis kay Lupin.
Pinuhusan ng mga ito ng pampadulas ang daan dahilan para dumiretso ang sasakyan sa loob ng malaki nilang truck. Hinati ni Ishikawa ang truck para makatakas sana sila pero naabutan na sila doon ni Zenigata. Nagawa pa rin naman nilang makatakas pero nasundan pa rin sila ni Zenigata kaya naisip ni Daisuke na maghiwa-hiwalay sila at magkikita-kita na lang sila sa mansyon ng Kokoshi sa paanan ng bundok Mairei. Isang bahay ang pinalibutan ni Zenigata upang hintayin ang pagdating doon ni Lupin at kung saan naroon sina Fujiko at Daisuke. Sinabi ni Daisuke na puro kamalasan ang dulot sa kanila ng mga card na iyon pero sinabi ni Fujiko na naniniwala siya sa mga iyon. Binalasan niya iyon at doon nila natuklasan na may nakakabit dong transmitter kaya pala nasusundan sila ng mga tauhan ni Mr. Gold. Ipinag-utos na nito kay Zenigata na kuhanin na ang mga card pero hindi nakinig si Zenigata bagkus sinabi pang mas mahalaga na mahuli si Lupin kesa sa mga card na iyon. Ipinaalala ni Mr. Gold ang nakalagay sa kasunduan nila na kasama sa trabaho ni Zenigata na bawiin ang Napoleon cards kaya agad itong sumunod. Sinimulang atakihin ng mga ito sina Daisuke habang nanonood lang mula sa malayo si Lupin kaya tinanong ni Ishikawa kung hindi nito tutulungan ang mga iyon. Sa halip na kumilos ay idinadaan pa ni Lupin sa biro ang sitwasyon bagay na ikinainis ni Ishikawa kaya umalis na ito. Pinasok na ng mga pulis ang bahay kaya isa-isang hinarap ni Daisuke ang mga iyon habang itinatali ni Lupin ang sanga sa isang putol na puno. Maya-maya pa ay pinutol ni Lupin ang tali at tumama sa ulo ni Mr. Gold ang inilagay nitong bato sa sanga. Nang ma-corner ng mga lalaki sina Daisuke at Fujiko sa isang silid ay dumating si Ishikawa at iniligtas ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi nito sa dalawa na pinabayaan na sila ni Lupin kaya siya umano ang pumunta doon at mag-isa niyang nilampasan ang mga barikada. Napansin ni Daisuke ang sulat ni Lupin na nakakapit sa likod ni Ishikawa. Sinasabi doon na ililigtas sila ni Lupin at ipinaliwanag pa ni Lupin sa sulat na iyon kung papaano. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Gold na siya na ang bahala doon at saka naghagis ng tali sa bintana ng bahay. Tingid sa kaalaman ni Zenigata na si Lupin iyon kaya sa huli ay nagawa nitong iligtas ang tatlo gamit ang animoy saranggola. Samantala, mas tumibay ang paniniwala ni Fujiko sa mga card at nang tingnan niya yun ay nagpasalamat si Joker sa kanya hanggang sa nilipad na ng hangin ang mga card. Sa paliparan, sinalubong ni Cap ang bagong dating na si Poon dahil nais sana nitong humingi ng tulong tungkol sa negosyo. Sinabi ni Cap na meron silang mga dokumento sa bodega na nagkakahalaga ng milyon na nais kuhanin ni Lupin pero sinabi ni Poon na pumunta siya doon para sa isang babae na hinahanap niya sa loob na ng 3 taon. Habang magkasama ang dalawa ay inalok ni Lupin ng trabaho si Fujiko. Aalisin nila ang mga dokumento sa isang computer chip na nagkakahalaga ng 1 milyon. Pumayag si Fujiko kaya ibinalita yun ni Lupin kina Daisuke pero dahil ayaw ni Ishikawa na may kasama silang babae sa trabaho ay tumanggi na itong sumama. Sinimulan na nila ang trabaho kaya pumunta si Lupin sa opisina ni Cap para kuhanin ang mga dokumento. Sa panlalaban ni Cap ay doon nito nalaman na hindi totoong Lupin ang kaharap niya. Namukan niya si Fujiko at pilit inaalala kung saan niya ito nakita noon nang biglang may tumawag mula sa pang-4 na bodega ngunit wala namang nagsasalita. Nagkakagulo na pala doon dahil kina Lupin at Daisuke bagay na ikinagalit ni Cap kaya kinalabot nito ang gatilyo pero ibang baril pala iyon. Nang paalis na sana si Fujiko ay nakasalubong niya si Poon kaya natigilan ito at naalala ang nangyari noon. Agad itong naghagis ng smoke bomb para makatakas pero dahil tinamaan ito ng baril ni Cap ay masama ang lagay nito at madalas banggitin sa panaginip ang pangalan ni Poon. Sinabi ni Daisuke na isang hitman si Poon at may kapartner iyong babae. Sikat noon ang dalawa pero nang biglang mawala ang babae 3 taon na ang nakalipas ay naglaho na rin ang kasikatan ng mga ito. Inisip ng dalawa na posibleng si Fujiko ang babaeng iyon at habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawa ay lumabas ang doktor at sinabing masama ang lagay ni Fujiko at kailangan itong operahan. Palabas na sana ang doktor nang biglang dumating sina Cap at Poon upang kuhanin si Fujiko pati na rin ang mga dokumento at nagmadaling umalis. Agad na hinabol ni Lupin ang mga ito at maya-maya pa ay tumawag ito kay Daisuke para humingi ng tulong. Dahil nabawi na ang dokumento ay nais na sana ni Cap na umalis na sila doon ngunit hindi kumikibo si Poon hanggang sa makipagpalitan na ng putok si Daisuke. Maya-maya pa ay muling niyaya ni Cap si Poon na umalis na doon habang pumuputol naman ng kawayan si Lupin at ginawang pana na may nakataling radyo upang makipagmegosasyon kina Poon. Pilit na nakiusap si Lupin na ibalik na si Fujiko total ay hawak na rin naman ng mga ito ang kailangan nilang dokumento pero hindi pumayag si Poon kaya sinabi ni Daisuke na hayaan na iyon ni Lupin dahil traidor din naman si Fujiko. Hindi nakinig si Lupin at desidido pa rin itong iligtas si Fujiko nang biglang dumating doon si Ishikawa dala ang mga kagamitan.
Bumaba si Poon upang tingnan ang kalagayan ni Fujiko, naalala nito ang mga panahong mag-partner pa sila at binansagan silang The Golden Pair. Iyon ang pinakamasayang araw para kay Poon nang biglang mangyari ang insidente na nabaril si Fujiko. Matagal na panahon itong naghintay ng balita tungkol sa dalaga kaya ngayong magkasama na muli sila ay hindi niya na ito pakakawalan pa. Nang pabalik na ulit sa taas si Poon ay nagkamalay na si Fujiko at naalala naman nito kung paano siya pinatakas noon ni Poon sa mga nagtatangkang pumatay sa kanya. Sumapit ang gabi kaya sinubukan muling makipag-usap ni Lupin kina Poon dahil maaari umanong hindi na magtagal si Fujiko dahil sa kalagayan nito. Dahil hindi sumama kay Ishikawa ang doktor ay handa si Lupin na siya ang mag-opera kay Fujiko pero sinabi ni Poon na hindi niya hahayaang makapasok sa bahay na iyon si Lupin. Dahil doon ay hinamon ni Lupin na si Poon na lang ang magsagawa ng operasyon habang idinidikta niya ang mga dapat gawin. Inilagay ni Lupin ang mga kagamitan sa loob ng kawayan at isa-isa itong ipinadala kay Poon pero sinasadya nito na magsala ang kawayan sa bintana hanggang sa nakakuha ito ng tiyempo na panain ng bato ang bantay na sikap at saka tumakbo palapit sa bahay. Nagawa niyang makuha si Fujiko pero nang paalis na siya ay tinutukan ni Poon ng baril si Lupin. Bago pa makalabit ang gatilyo ay inunahan na ni Fujiko si Poon kaya inisip nito na si Lupin na ang mahal nito ngayon. Matapos ang nangyari ay tinakasan lang din ni Fujiko si Lupin kaya pinagtawanan na lang ito ni Daisuke. Nang sumunod na mga araw, isang sasakyan ang inabangan nina Lupin at Daisuke. Pinasabugan nila ito para makuha ang isang malita na naglalaman ng pera. Pero dahil peke ang mga perang iyon ay tinanong ni Daisuke si Lupin kung anong gagawin nila doon. Plano ni Lupin na hulihin kung sino ang nasa likod ng mga pekeng pera na iyon kaya ipinamudmud nila yun sa isang parte ng bayan. Napansin ng mga tao ang nakatatak sa pera kaya nalaman nilang peke iyon. Nakarating kay Baron ang ginawa ni Lupin kaya galit na galit ito at nais nitong tapusin ang magnanakaw. Ipinag-utos ni Baron sa lalaki na tapusin na si Lupin pero sinabi nito na mas mabuti kung si Fujiko ang gagawa niyon dahil mas magaling umano iyon. Biglang dumating doon si Fujiko at sinabing umalis na si Lupin at papunta iyon sa kaharian ng Kowalski, ang lugar kung saan nakatira ang tita ni Baron na si Ukraine Silver Fox. Sinabi ni Baron na kailangan nilang magmadali para pigilang makarating doon si Lupin. Si Ukraine Silver Fox ay gumawa ng mga pekeng perang papel na totoong-totoo ang hitsura 30 taon na ang nakalipas kaya naghari ito bilang reyna ng huwad na lipunan. Ngunit hindi yun mismo ang gumawa kundi ang nagngangalang Ivanov na kilala rin sa bansag na Microfingers. Nasundan na ni Fujiko ang dalawa at agad niyong pinasabog ang sinasakyan ng mga ito. Sinundan ni Fujiko ang sasakyan pero wala ang dalawa doon, nang biglang magsalita si Lupin sa likod niya na nakasakay na sa sasakyan niya at saka umalis. Samantala, pagpatak ng alas 12 ay pumasok si Silver Fox sa isang lugar kung nasaan si Ivanov at kinumusta ito, nang biglang dumating si Baron na nais hiramin si Ivanov upang magpagawa ng pekeng pera. Dahil doon ay itinanggi ni Silver Fox na naroon si Ivanov at sinabing matagal na rin yung itinigil ang paggawa ng pekeng pera dahil mga orasan na ang kinokolekta ngayon ni Silver Fox. Habang nag-uusap ay dumating ang tauhan ni Silver Fox at sinabing naroon ang inspektor na si Zenigata. Ibinalita nito kay Silver Fox na naroon sa lugar na iyon ang dakilang magnanakaw na si Lupin III. Natawa na lang ang matanda at nagpasalamat kay Zenigata at sinabing mag-iingat na lang siya. Nang may bigla itong pindutin at doon naging baril ang mga orasan na siyang umatake kay Zenigata. Nagtaka si Zenigata kung bakit iyon ginawa ni Silver Fox pero alam pala nito na siya ay si Lupin. Doon sinabi ni Lupin ang pakay niya kung bakit siya naroon ngunit hindi pumayag si Silver Fox na hiramin niya si Ivanov kaya nang may pindutin ulit ito ay napatakbo na lang si Lupin. Sinabi ni Daisuke na ibang klase pa rin talaga si Silver Fox kahit matanda na iyon. Nang makauwi ay nagulat ang dalawa nang makitang naroon si Fujiko at inalok sila nito na pasalihin sa kanilang grupo kapalit ng pagsasabi kung nasaan ang hinahanap ng mga ito na si Ivanov. Nang marinig iyon ay agad na kumalas si Daisuke dahil alam umano nito na kapag pumayag si Lupin sa alok ni Fujiko ay para lang itong kumuha ng bato na ipinukpok sa ulo. Dahil pumayag na si Lupin ay ibinigay na ni Fujiko ang litrato ng orasan kung saan nahagip si Ivanov. Samantala, ipinag-utos ni Baron sa kanyang mga tauhan na galugading mabuti ang lugar bago pa sila maunahan ni Lupin. Tingid sa kanilang kaalaman na naroon na nga si Lupin na agad na umakyat papunta sa malaking orasan. Muntik pa siyang makita ng matanda pero maya-maya pa ay matagumpay niyang naakyat ang mahabang kamay ng orasan at hinintay na tumapat iyon sa number 10. Pagkatapos ay agad niya iyong pinasok ngunit hindi niya makita si Ivanov. Nang biglang dumating si Silver Fox at nang makitang nakaalis na iyon ay sinuri niya kung saan iyon nanggaling.
Hindi nagtagal ay natuklasan niya na rin ang daan papunta sa isang silid kung saan naroon ang pagawaan ng pekeng pera. Humanga siya sa galing ng pagkakagawa ng pera dahil mukha talaga iyong totoo nang biglang magsalita si Ivanov. Nilapitan niya ito at nakita ang totoong pera na nasa harap nito at mas inisip pa ni Lupin na iyon ang peke kaya mas lalo itong humanga sa talento ni Ivanov. Doon niya ito inalok na sumama sa kanya pero tumanggi si Ivanov at sinabing gugugulin niya na lang ang natitira pa niyang mga taon kasama si Silver Fox at ang mga orasan. At isa pa ay marami na rin umano itong napatay na tao dahil sa pagtanggi sa alok ng mga iyon. Pinaalis na lang ni Ivanov si Lupin pero nagpumilit ito na isasama siya kaya napilitan na itong gamitin ang buslo para umalis na doon si Lupin. Habang nagpupumilit pa rin na maisama si Ivanov ay mas lalong lumalalim ang binabagsakan ni Lupin hanggang sa bumagsak ito sa tapat kung nasaan sina Baron. Doon nakahanap ng paraan si Ivanov na itapon palabas ang mga ito, maliban kay Baron na nakaakyat muli. Habang hinahabol ng mga tauhan ni Baron si Lupin ay tuwang-tuwa si Silver Fox sa panonood sa mga iyon nang biglang dumating doon si Baron. Pilit nitong isinasama si Ivanov pero tumatanggi ito hanggang sa barilin ni Silver Fox si Baron pero agad itong gumanti sa kanyang tiyahin. Doon na natapos ang buhay ni Silver Fox kaya malaya na umano si Ivanov mula sa paggawa ng mga pekeng pera. Samantala, patuloy pa ring hinahabol ni Flinch si Lupin nang biglang dumating si Fujiko at sinabing kung talagang magaling nga si Flinch ay lumaban ito ng patas kay Lupin. Bago umalis ay pinaputukan nito ang gulong ng sasakyan ni Flinch at sinabing siya ang makakakuha kay Ivanov kaya nainas si Lupin dahil muli siyang tinraidor ni Fujiko. Nang maihimlay ang katawan ni Silver Fox ay may sinosiyan si Ivanov at doon sumabog ang kinatatayuan ng mga ito bagay na ikinagulat ni Fujiko. Samantala, patuloy pa rin ang paglalaban ng dalawa kaya walang kaalam-alam ang mga ito sa nangyari hanggang sa sunduin na ni Daisuke si Lupin pero si Flinch pa rin ang bukang bibig nito. Sa syudad, isang tulay na naman ang pinasabog na naging laman ng balita at sinabing kagagawan iyon ni Lupin III. Sinabi pa ni Inspector Zenigata na nagbanta si Lupin na ang ika-6 na tulay naman ang pasasabugan kaya galit na galit ito at sinabing tutugisin niya talaga si Lupin. Napailing na lang si Lupin nang mapanood ang balita dahil hindi naman talaga siya ang may kagagawan yon. Nagtaka si Daisuke kung sino ang nagpapanggap na Lupin kaya ngayon ay iyon ang trabaho nilang alamin. Isang itim na armored truck ang pinagsuspetsahan ni Lupin kaya pinag-aralan nila ang ruta mula sa mapa. Napansin ng dalawa na mukhang pinag-isipan talaga ang ginagawang pagpapasabog sa mga tulay kaya naman plano nilang pigilan ang susunod na target ng mga iyon. Mapapansing bantay sarado ng kapulisan ang ika-6 na tulay at may nagpapatrolya rin sa ilog kaya binalaan ng isang pulis ang matanda na delikado ang lumapit sa may tulay. Si Lupin pala ito na nagbabantay kay Daisuke sa pagsisid nito sa ilalim ng ilog upang i-deactivate ang de-remote na bomba. Kinabukasan ay natuwa ang mga pulis dahil walang naganap na pagsabog habang hinihintay naman nina Lupin ang pagdating ng salarin dahil sigurado silang titingnan yon kung bakit hindi sumabog ang bomba. Maya-maya pa ay isang matanda ang bumaba sa hagdan para manghuli ng isda pero nang masabit ang pamangwit ay naputol ito kaya natawa ang mga pulis. Pagkaalis ng matanda ay napansin ni Lupin na inaanod ang pamangwit na sa halip ay naroon lang sa isang tayo kung nasabit nga iyon. Dahil sa paghihinala ay sinundan ni Daisuke kung saan anodan ang pamangwit hanggang sa makarating siya sa may bandang dulo at doon dumating ang isang lalaki na hinila pataas ang pamangwit kasama ang bomba. Agad na kumilos ang dalawa para sundan ang lalaki at nakita nilang lumusot ito sa butas papunta sa isang gusali. Pinasok ni Lupin ang gusali at lumusot sa kisame upang makita kung anong ginagawa ng lalaki, ngunit isa pala iyong patibong kaya nahuli siya nito. Maging si Daisuke ay nahuli rin ng matanda at nang paputukan ito ni Daisuke ay hindi ito tinamaan dahil sa bulletproof screen na nakaharang sa pagitan nila. Doon nalaman ng dalawa na plano iyon ng matanda upang mawala ang armored truck. Dagdag pa ng matanda na plano rin niyang gamitin si Lupin pero tinawanan lang siya nito at sinabing hindi nagpapauto ang isang Lupin III. Doon ipinakita ng lalaki ang isang babae at sinabing nakadepende sa sagot ni Lupin ang buhay nito. Ipinakita nito kay Lupin ang mangyayari sa babae kaya nagawa nitong mapapayag ang magnanakaw. Ipinaalala nito na kapag nagtaksil si Lupin ay itutuloy niya ang balak niya sa dalaga. Pagkatapos ay pinasilip niya ang dalawa sa bintana at ipinakita ang pagsabog ng ika-6 na tulay. Maya-maya pa ay ipinaliwanag na nito ang plano at ang mga daan sa lugar na siyang lulusutin ng armored truck para durugan ito. Sinabi ni Lupin na masyadong mahaba ang proseso para lang sa isang truck gayong isang pistol lang ang kailangan niya. Nakipagkasundo si Lupin para sa buhay ng dalaga na nagpakilalang Lisa. Kinabukasan humender na ang target na armored truck ni Lupin at bawat madaanan yon ay ibinabalita nito sa dalawa.
Nang makarating na sa ghost town ay saka kumilos ang dalawa. Kinironggan ni Daisuke ang daan kaya inisip ng driver na baka nagkamali siya ng dinaanan. Lumiko ito sa kabilang kanto at doon nagsimulang umatake si Daisuke kaya nagpanik ang driver at hindi napansin na peke ang inaakala niyang tulay kaya nahulog ang sasakyan sa bangkang inihanda ni Lupin. Papunta na ang mga ito sa tagpuan nila ng matanda kaya kumilos na rin ito at isinama si Lisa. Bago dumiretso ay ini-report muna ng lalaki si Lupin na nasa pier sa parke at nagkunwaring humihingi ng tulong kaya agad na kumilos ang kapulisan. Nang dala na ni Lupin ang pera ay nakipagnegosasyon ang lalaki kapalit ni Lisa para masiguradong mapapasa kanya ang pera. Sumunod si Lupin sa ipinag-utos ng lalaki kapalit ng buhay ni Lisa pero naisahan siya nito at siya rin ang napag-abutan ng mga pulis. Agad na pinusasan si Lupin pero sinabi ni Lisa na hindi si Lupin ang salarin kundi ang matandang lalaki. Naguluhan si Zenigata sa nangyayari nang biglang maputol ang tinutungtungan nila dahil sa bangka ng matanda at nadala-dala nito si Lupin. Aalisin sana ng lalaki ang pagkakatali niyo nang bigla siyang paputukan ni Lupin kaya tumilapon ito sa tubig habang patuloy na umaandar ang bangka hanggang sa makarating iyon sa lupa. Ngunit nagdating din doon ang mga pulis kaya agad na tumakbo si Lupin para tumakas. Nang hinayang si Lupin kay Lisa kaya biniro ito ni Daisuke na balikan iyon mag-isa. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng nyebe, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Elder ang bihag ni Sam ito. Habang kinakausap ang matanda ay hindi nito alam na binubutes na ni Fujiko ang pader upang kuhanin ang rebulto. Ngunit nang magkaroon ng konting ingay ay agad itong napalingon at ibinato ang palakol kaya agad na tumakbo palayo si Fujiko. Pagkasakay sa snowmobile ay pinaulanan siya ni Sam ito ng bala pero dahil nakakalayo na ay nag-snowmobile na rin ang mga iyon hanggang na-corner nila ito. Tumilapon si Fujiko mula sa sasakyan at nang kukuhanin na sana ni Sam ito ang bag ay nanlaban si Fujiko at isa-isang binaril ang mga ito. Ibinalita ni Sam ito sa kanyang amo ang nangyari ngunit dahil sa lakas ng pagbuhos ng nyebe ay hindi sila makalabas kaya nag-isip muna sila ng ibang paraan. Hindi alintana ni Fujiko ang lamig para lang makarating sa kuweba kung saan naroon si Lupin. Samantala, tumawag si Hayate sa kanilang headquarters upang ipaalam na nanakaw ang isa sa kanilang rebulto at natakasan sila ng salarin. Sinabi ng lalaki na malaki ang tiwala niya kay Hayate kaya ito ang pinili niya para sa misyon na iyon, at isa pa, ang planong yun ay ginawa upang malutas ang mga problema sa pera ng organisasyon kaya mahalagang hindi sila magkamali. Naiintindihan yun ni Hayate kaya humingi pa ito ng mas maraming tauhan para sa misyon. Pagkatapos ng tawag ay agad na binato ni Hayate ng palakol si Sam ito at sinabing dapat pagbayadan nito ang pagkakamaling nagawa nito bilang tuntunin ng organisasyon. Natawa na lang ang matanda at sinabing nagpapatayan ang mga ito para lang sa mga rebulto pero nabaling dito ang galit ni Hayate dahil sa pagbebenta nito ng tripleng presyo ng mga rebulto. Sinabi ni Mr. Elder na yun ay dahil iyon na lang ang natitirang yaman ng nayon at kung maaari nga ay huwag nila yung ibenta. Pinutol ni Kumaso ang pagtatalo ng dalawa at tinanong kung ano na ang kanilang plano. Sinabi ni Hayate na dahil isa pa lang ang nakuhang rebulto ni Lupin, ibig sabihin ay babalik pa si Fujiko para kuhanin ang isa pa kaya pag nangyari yun ay doon sila aatake. Maya-maya pa ay sinalubong na ni Hayate ang mga ipinadalang tauhan ng headquarter at agad na hinati sa dalawa ang mga ito. Ang kalahati ay pupunta sa nayon habang ang kalahati pa ay magpapatrolya sa lugar. Tingid sa kaalaman ni Hayate na minamanmanan sila ni Daisuke pero nang paalis na ito upang magbigay ng impormasyon ay bigla itong tumilapon sa nyebe. Samantala, napag-usapan ni Lupin at Fujiko ang tungkol sa isa pang rebulto na hindi nakuha sa nayon pero dahil madumi ang isip ni Lupin ay bigla nitong sinunggaban si Fujiko kaya pinaso siya nito ng kahoy na may apoy. Nang makarating si Daisuke sa kuweba ay naabutan nitong may bukol sa ulo si Lupin kaya inisip nito na kagagawan yun ni Fujiko bagay na itinanggi ng dalaga. Sinenyasan ni Lupin si Daisuke at pagkatapos ay iginapos nila si Fujiko. Habang naglalakad ay sinabi ni Daisuke kay Lupin na seryoso sina Hayate na harapin sila nang biglang may maghagis sa kanila ng granada kaya napatakbo agad sila. Nang sumabog yun ay ipinag-utos ni Kumaso na polanan pa ng bala ang loob ng kuweba. Inalis ni Hayate ang pagkakagapos kay Mr. Elder at sinabing sumunod sa kanyang utos kung ayaw pa nitong mamatay. Nakarating na si Lupin sa nayon kaya agad na nagplano ang mga tauhan. Inalok ni Lupin ng mga bungkos ng pera ang matanda kapalit ng rebulto pero hindi ito pumapayag hanggang sa ibigay na ni Lupin ang lahat ng meron siya, maging ang mismong kasuotan niya habang sa labas ay naghahanda sina Hayate ng gagamitin nilang bomba kay Lupin. Pinuksan ng matanda ang kahon ng rebulto at doon ay inilabas ni Lupin si Fujiko mula sa sako pati ang isa pang rebulto.
Nagawang makalas ni Fujiko ang tali sa kamay nito at saka tumakbo palayo dahil na lamang pinatibungan siya ni Lupin para makuha ang rebulto. Dahil sa lakas ng pagbuhos ng nyebe ay walang ibang nagawa si Fujiko kundi manatili doon kasama si Lupin. Kinaumagahan pagkagising ni Lupin ay napatakbo ito palabas dahil natakasan na siya ni Fujiko. Sinabi ng matanda na tumakas na iyon pagkatapos siyang igapos doon. Agad na umalis si Lupin at sinundan ang mga bakas ng paa ng kabayo sa daan pero patibong lang pala iyon ni Hayate para iligaw si Lupin. Natuwa si Hayate dahil nagtagumpay umano ang plano niya kaya kukuhanin na nito ang mga pera at rebulto. Ngunit nagulat ito nang makita na isa-isang sumasabog ang ibang kubo sa labas na kagagawan pala nina Lupin at Daisuke. Nagtakbuhan ang mga tauhan habang ibinabalita naman ni Kumaso kay Hayate na natupok na ang kabilang bahagi ng nayon kaya sinabi ni Hayate na may naisip siyang plano. Dahil tatlo lang naman sina Lupin sa grupo ay paghihiwa-hiwalayan nila ang kanilang mga tauhan at nangakong aakuin ang responsibilidad kung hindi magtagumpay ang kanilang plano. Samantala, nakalas ni Fujiko ang taling nakapulupot sa kanya at saka kinalagon din ng tali ang matanda. Ayon sa matanda ay nakay Hayate ang mga rebultong nais ni Fujiko pero sinabi nito na nakuha niya na naman ang kailangan niya kaya hindi na yun mahalaga. Tingid sa kaalaman ni Hayate na nagtanim sina Lupin ng maraming bomba sa paligid kaya silang lahat ay nasabugan yon. Pilit tumayo si Hayate at hinamon si Lupin ng isang laban kaya naman agad itong nagpakita sa kanya. Ngunit dahil aminadong wala na rin siyang laban sa nakatutok na baril ni Daisuke ay tumakbo ito papunta sa bomba dala ang rebulto. Dismayado ang dalawa dahil hindi napasa kanila ang rebulto na naglalaman ng mapa ng kayamanan. Nang biglang dumating si Fujiko at nagpasalamat sa kanila dahil nagawa umano nitong makuha ang mapa ng kayamanan kaya magiging sobrang yaman niya na. Nainis si Lupin dahil muli na naman siyang tinraidor ng dalaga. Ngunit nasa matanda pa rin ang huling halakhak sapagkat peking mapa naman ang nakay Fujiko at isa pa ay nasa kanya rin ang mga perang iniaalok kanina ni Lupin. Nang sumunod na mga araw habang nagmamaneho si Lupin ay nasilaw siya sa liwanag na biglang lumitaw kaya agad itong napapreno. Bumaba si Lupin upang alamin kung sino ang lalaki. Nagpakilala ito sa kanya bilang Mamo Kyosuke at sinabing naroon ito upang maghatid ng propesya. Ayon kay Mamo ay meron na lang 4 na araw si Lupin at pagkatapos ay maglalaho na ito sa mundo. Ikinwento niya iyon kay Daisuke pero hindi naman niya umano iyon pinaniniwalaan dahil sa dami ng sindikato na nais tugisin siya. Kinabukasan sa isang silid, naiinis na ang matanda dahil hindi pa dumarating si Lupin pero sinabi ni Zenigata na marunong namang tumyupad sa usapan si Lupin. Nang biglang may marinig silang ingay kaya agad na napatakbo palabas si Zenigata pero nabasag na mga mangkok lang pala iyon. Humingi ng pasensya ang nagpapanggap na babae na si Ishikawa pala. Pagkabalik sa silid ay hindi na mapakali si Zenigata dahil sa hindi umano pagtupad ni Lupin sa usapan. Dahil doon ay inamin na ng matanda na siya si Lupin pero natawa lang si Zenigata kaya sinabi ni Lupin na maging ang mga inaakala nitong pulis ay mga tauhan niya. Agad niya itong ginamitan ng smoke bomb kaya matagumpay nilang nakuha ang gintong rebulto. Ngunit habang nagtatawanan ang dalawa ay biglang nawala ang rebulto bagay na ipinagtaka ng mga ito. Habang hinahanap nila iyon ay biglang lumitaw si Mamo at sinabing totoo ang sinasabi niyang malapit nang mawala sa paningin ni Lupin ang lahat. Sinabi ni Mamo na iyon ay paghihiganti ng kanilang angkan sa angkan ng Lupin para sa kanilang pagkamatay sa kamay ni Lupin XIII noong ika-31 ng Marso taong 2874. Natawa na lang si Lupin at umalis na dahil wala naman umanong Lupin XIII sa kanila dahil niwala pang ang Lupin IV pero sinabi ni Mamo na balang araw ay maiintindihan din iyon ni Lupin. Nang makalayo ay naisip ni Daisuke na parang pamilyar ang pangalan ni Mamo kaya nag-research ito sa mga libro. Dahil doon ay sinabi ng hindi interesadong si Lupin na si Ishikawa na lang ang isasama niya sa susunod na trabaho pero maging iyon ay nakikihanap din sa pangalan ni Mamo. Naupo na lang si Lupin hanggang sa nakatulog na ito at doon sa panaginip niya ipinaliwanag ni Mamo na gamit ang time machine kaya niyang tumawid ng pansamantala sa nakaraan man o sa hinaharap. Nakita niyang pinatay ng mga kaapo-apuhan ni Lupin ang mga inapo niya at lahat ng iyon ay nangyayari mga 900 taon mula ngayon. Sinabi rin nito kay Lupin ang araw ng kanyang kapanganakan, ika-18 ng Nobyembre taong 1932. Maya-maya pa ay nagising na si Lupin at kasabay niyon ang pagdating ni Daisuke at binasa ang impormasyong nahanap nila. Ayon sa libro, si Mamo Kyosuke ay isang scientist, sci-fi author at nakatanggap ng Hugo Award. Hilig nito ang pag-aaral ng tungkol sa oras at pangkalawakan hanggang sa nakabuo ito ng time machine at kasalukuyang naglalakbay ito sa oras.
Nang itanong ni Lupin ang araw ng kapanganakan nito ay tugma iyon sa sinabi ni Mamo sa kanyang panaginip kaya medyo nagka-interes si Lupin at agad na pumunta sa isang lugar upang hamanin si Mamo. Ngunit nang lumitaw si Mamo ay sinabi nito na wala siyang intensyon na makipaglaban kay Lupin dahil kayang-kaya niya namang tapusin sa nakaraan ang ninuno nito para maglaho na lang ito ngayon. Bago umalis ay ipinaalala ni Mamo na 3 araw na lang ang natitira kay Lupin, kaya agad na bumunot ng baril si Lupin at sinubukang paputukan si Mamo pero hindi niya na iyon inabutan. Nagulat si Lupin nang biglang mawala ang kastilyo sa harap niya kaya sinabi ni Mamo na iyon ay dahil pinaslang niya ang gumawa niyon noon. Natatawang ikinwento ni Lupin sa dalawa ang nangyari pero mapapansin na seryoso ang dalawa habang nakikinig. Pumasok na si Lupin sa kanyang silid nang biglang dumating si Fujiko at napansin nitong may kakaiba sa kanya, kaya sinabi ng dalawa ang tungkol kay Mamo. Para hindi na mapag-usapan ay niyaya na lang ni Lupin si Fujiko sa labas para magsaya, pero habang nanunood ng karera ay biglang nawala ang isa sa mga kalahok at nang mapalingon si Lupin ay nakita niya doon si Mamo. Niyaya niya nang umalis si Fujiko at habang nalulumbay ay biglang tumunog ang kampana kaya naisip niyang yayain ng magpakasal si Fujiko bilang huling kahilingan bago man lang siya mawala. Pumayag ang dalaga bagay na ikinatuwa ni Lupin kaya agad nitong kinausap ang pari na ikasal sila. Nang maglalapat na ang kanilang mga labi ay biglang naglaho si Fujiko bagay na ikinagulat ng pari kaya napatakbo ito palabas ng simbahan. Doon lumabas si Mamo at sinabing hindi siya maloloko ni Lupin dahil alam niya na iniisip nito na kung magpapakasal silang dalawa ay magiging Lupin na rin ang apelyido ni Fujiko. Ibinalik muna niya si Fujiko sa nakaraan sa loob ng 3 araw hanggang sa maglaho na si Lupin sa mundo. Pagka-uwi ni Lupin ay iniwan na nito kina Daisuke ang baril niya at sinabing huwag siyang kakalimutan kapag nawala na siya. Pagkatapos yun ay bigla nang naglaho si Lupin kaya napaiyak na lang si Daisuke pero sinabi ni Ishikawa na ipaghihiganti niya ang kaibigan. Habang umiiyak si Daisuke ay biglang bumalik si Lupin at sinabing may makakamiss pala sa kanya kapag nawala na siya sabay tawa bagay na ikinainis ni Daisuke. Kinahapunan ay pumunta si Lupin sa simbahan at nagkunwari na hinihiling na sana ay magpakita muli sa kanya si Mamo. Nang magpakita nga si Mamo ay nakiusap si Lupin na bigyan siya ng 2 kahilingan bago siya mawala. Pinagbigyan naman siya ni Mamo kaya hiniling ni Lupin na makasama niya ang pinakakamukha niyang ninuno na si Jirokichi ng Kawamuko na lolo ni Arsene Lupin. Pumayag si Mamo kaya sinabi na ni Lupin ang pangalawa niyang kahilingan, ang makita muli si Fujiko. Umalis si Mamo upang dalhin doon si Fujiko kaya agad na tinawag ni Lupin sina Daisuke at Ishikawa. Pagbalik ni Mamo ay nagulat ito dahil nasa bukid siya kaya napatanong siya sa lalaki kung anong taon na sa kasalukuyan. Sumagot ang magsasaka at sinabing Agosto na sa taong 1850. Napaisip si Mamo na baka nagkaproblema ang time machine kaya kailangan niya iyong ayusin. Nang biglang tawagin ang lalaki sa pangalang Jirokichi ng Kawamuko. Nagulat si Mamo at naisip na iyon ang ninuno ni Lupin kaya tinawag niya ito at agad na tinutukan ng baril. Lumapit sina Daisuke at Ishikawa kay Mamo at doon ay pinagtulungan nila itong atakihin. Doon nalaman ni Mamo na nasa tamang taon talaga siya at niloko lang siya ng 3 na tumakbo papunta sa kanyang time machine upang sirain. Wala nang nagawa pa si Mamo kaya napatakbo na lang ito sa takot. Nang magkamalay si Fujiko ay agad nitong hinila si Lupin papasok ng simbahan upang ituloy ang kanilang kasal bagay na pilit tinatanggihan ni Lupin. Mula sa sapilitang pagpapakasal, isang engranding kasalan ang ginaganap sa isang malaking barko. Agaw atensyon ang mamahaling diamante na suot ni Catherine na tinatawag na Eye of the Nile. Sinabi nito sa mga tao ang katotohanang may nagpaplanong nakawin iyon sa kanya dahil sa ipinadala umanong sulat ni Lupin. Ipinabasa pa ni Catherine ang nilalaman ng sulat ni Lupin, gayunpaman, hindi umano siya nababahala dahil naroon naman si Zenigata. Dahil doon ay lalong nagpapresko ang inspektor ngunit lingid sa kaalaman nito na si Fujiko ay nagpapanggap na katulong ni Catherine. Sa pier, pinagtulungang kuhanin ng 4 na lalaki ang wedding cake na i-deliver ng nagpapanggap na sina Ishikawa at Daisuke. Hindi nila alam ay nasa loob ng malaking cake na iyon si Lupin. Pagkadating sa barko ay in-inspection pa iyon ni Zenigata bago tuluyang ipasok para makasigurado pero nakalusot pa rin si Lupin na halos bumaliktad sa pag-iwas sa patalim. Samantala, habang nagpapalit ng damit si Catherine ay pasimpleng pinalitan ni Fujiko ang diamante para maunahan niya umano si Lupin. Sa pagsisimula ng seremonya ay napansin ni Lupin na naroon si Fujiko kaya inisip nitong may kaugal siya sa diamante. Nang hahatiin na ang cake ay sinubukang kuhanin ni Lupin ang diamante pero hindi niya yun naituloy. Napansin naman iyon ni Catherine pero hindi niya yun pinansin hanggang sa matagumpay iyong nakuha ni Lupin. Maya-maya pa ay napasigaw ang isang babae nang mapaansing nawawala na ang diamante sa dalaga.
Umakting naman si Catherine na nahimatay kaya agad na naging alerto si Zenigata pati na rin ang ibang mga bantay. Alam ni Zenigata na si Lupin iyon kaya sinabi nito na arestuhin agad ang sino mang mapansin na kakaiba at plano rin nitong inspeksyonin ang bawat isa. Pero hindi pumayag si Catherine at sinabing nakakabastos naman sa mga bisita niya kung gagawin iyon. Nagtaka si Zenigata dahil parang walang pakialam si Catherine sa nawawalang diamante pero sinabi nito na ayaw niyang sirain ang reception para lang sa isa o dalawang maliit na alahas bagay na ipinagtaka ng mga tao. Dagdag pa ni Catherine na nasa dagat sila kaya walang ibang matatakbuhan doon si Lupin at ipagkakatiwala na lang umano nito kay Zenigata ang paghahanap sa Eye of the Nile. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ay ipinasok na sa kusina ang cake at doon nakakuha ng pagkakataon si Lupin na makalabas at magbalat kayo, nang bigla niyang marinig ang pagtawa ni Fujiko na may hawak ding diamante. Doon nalaman ni Lupin na peke ang hawak niyang diamante dahil sinabi ni Fujiko na ipinalit niya lang iyon. Ngunit dahil sa pagpasok ng pusa doon ay tumalon ito kay Fujiko dahilan para mabitawan nito ang diamante at mabasag. Nang titigan yun ni Lupin ay natawa ito dahil peke rin pala ang diamanteng hawak ni Fujiko. Dahil doon ay nagkasundo ang dalawa na magsabwatan upang makuha ang totoong Eye of the Nile. Lumabas si Lupin sa silid ngunit nang makasalubong siya ni Zenigata ay parang namumukhaan siya nito kaya ipinakilala siya ni Fujiko bilang Count Nipil ng Belmont Dynasty na matagal ng kaibigan ni Catherine. Nakalusot ang dalawa mula kay Zenigata kaya nakarating na sila sa reception. Doon ay nilapitan at isinayaw pa ni Lupin si Catherine habang lumabas naman si Fujiko na alias Margaret upang hanapin ang diamante ngunit naroon na naman si Zenigata. Nang makita siya nito ay tinanong nito sa kanya kung may lakad si Catherine pagkatapos ng selebrasyon. Nang masagot ang tanong ay niyaya niyang sumayaw ang inspektor para mailayo ito sa silid hanggang sa makarating sila sa reception. Pinuri ni Fujiko ang pagsayaw ni Zenigata at doon iminungkahi nito na yayain ng inspektor na sumayaw si Catherine. Ginawa nga iyon ni Zenigata kaya sina Lupin at Fujiko naman ang nagsayaw palabas hanggang sa makarating sila sa silid ng dalaga. Napunta ang atensyon ng mga tao sa pagsasayaw ng dalawa habang hinahanap ng dalawa ang Eye of the Nile ngunit nahihirapan silang makita iyon hanggang sa dumating na doon si Zenigata. Sa sobrang kalat ay inisip nito na nilooban na ang silid pero sinabi ni Fujiko na nililinis niya nga ang mga kalat na iyon. Hindi alam ni Lupin na naroon si Zenigata kaya nagkunwari na lang ito na may pangako sila ni Catherine na maglalaro ng baraha kaya siya naroon. Nang makapagpalusot ay sinabi ni Lupin na kumuha na lang si Fujiko ng kaya nitong kuhanin ng hindi nagpapahalata. Samantala, ipinahanap ni Zenigata ang pangalan ni Count Nipil sa listahan ng mga bisita pero wala iyon doon kaya inisip nito na si Lupin nga yun. Sa silid ay inamin ni Catherine na peke nga ang diamanteng nawawala at sinabing wala naman siyang pakialam sa kumuha niyon at nag-aaksaya lang umano ng oras ang inspektor sa paghahanap dito. Dumating si Zenigata sa silid ni Catherine at sasabihin sana nito ang tungkol kay Count Nipil pero agad itong inagapan ni Fujiko na sinang-ayunan naman ni Catherine at sinabing kaibigan nga niya iyon. Dahil doon ay lumabas na si Zenigata habang nalilito sa mga nangyayari. Samantala, tinanong naman ni Fujiko si Catherine kung nasaan ang tunay na diamante. Dahil naririnig ni Lupin ang pinag-uusapan ng dalawa ay pinupuntahan niya ang bawat lugar doon na sabihin ni Catherine kung saan umano naroon ang Eye of the Nile, ngunit hindi pa rin nila yun nakita. Habang magkausap ang dalawa ay napansin ni Fujiko na natutulog ang pusa ni Catherine nang nakabukas ang isang mata kaya naisip ni Lupin na imbestigahan iyon. Maya-maya pa ay dumating si Catherine at inamin na alam niya ang tungkol sa pagpapanggap ng dalawa simula pa lang at parating na umano ang tatapos sa dalawa, si Zenigata. Binilangan ni Lupin ang paglalakad nito hanggang sa magawa na ni Fujiko na patayin ang lahat ng ilaw sa barko at doon kinuha ni Lupin ang pusa na si Belle. Doon nabahala si Catherine at nang makitang iisa na lang ang mata ni Belle ay halos himatayan ito kaya sinabi nito kay Zenigata na kinuha ni Lupin ang diamante, ngunit huli na ang lahat dahil tumakas na doon ang dalawa. Dahil sa nangyari ay naisa ng tanggihan ni Zenigata ang natanggap nitong sulat mula sa World Police Conference sa Europe dahil inaalala nito ang pagtugis kay Lupin. Plano naman kasi umano niyong pasukin ang Kinmen Mansion at nakawin ang Golden Bust. Ngunit dahil mahalaga rin ang conference ay sinabi ni Zenigata na huhulihin muna niya si Lupin bago siya pumunta doon. Sa mansyon, isinigurado ni Zenigata na mahuhuli nila si Lupin ngayong gabi kaya inutusan nitong maging alerto ang mga pulis. Samantala, nagsimula ng kumilos ang apat papasok sa mansyon. Nauna na si Daisuke upang iliga ang mga pulis at saka sumunod ang tatlo na naghiwa-hiwalay para mapadali ang trabaho. Naglagay ng bomba si Lupin para masira ang pader ngunit may nakalagay pala dong anti-explosive plate na may kuryente para sa ekstrang proteksyon.
Maging sina Ishikawa at Fujiko ay hindi rin nagtagumpay, at dahil doon ay agad na ipinag-utos ni Zenigata na hulihin ang mga ito. Agad na tumakbo palabas ang apat at nagsisihan dahil hindi nila nalaman na ganun pala kaprotektado ang lugar na iyon. Samantala, galit naman si Zenigata dahil muli silang natakasan ni Lupin gayong madali na sana nila iyong mahuhuli lalo na at wala ang mga iyong alam tungkol sa lugar. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ang lalaki dahil naroon pa rin ang kanyang Golden Boss nang biglang tumawag ang commissioner at kinumusta kung nahuli na si Lupin. Sinabi ni Zenigata na muntik na kaya bigyan pa siya nito ng isa pang gabi, at kung hindi pa rin siya magtagumpay ay pupunta na siya. Napaisip ang lalaki kung babalik agad bukas si Lupin gayong muntika na iyong mahuli kanina, pero sinabi ni Zenigata na babalik iyon dahil alam niya ang diskarte ng magnanakaw. Habang iniikutan at inaaral ni Lupin ang lugar mula sa himpapawid ay ibinalita ng isang pulis kay Zenigata na may natuklasan silang butas sa lupa sa labas ng pader. Agad yung pinuntahan ni Zenigata at inisip kung kailan yung ginawa ni Lupin, pero sinabi ng lalaki na iyon ay bomb shelter na ginawa noong panahon ng digmaan. Ang butas na iyon ay nagdudugtong sa mantelpiece ng mansyon kung nasaan ang Golden Bust. Pinag-aralan ng apat ang lugar pero dahil mukhang wala silang laban sa dami pa lang ng mga tauhan ni Zenigata ay naisip ni Daisuke na sumuko na lang sila bagay na hindi sinang-ayunan ni Lupin. Dahil doon ay nakaisip ng ideya si Fujiko, ang magpahuli si Lupin kay Zenigata upang umalis iyon sa lugar at saka sila sasalakay. Natawa na lang si Lupin at sinabing gagawin pa siyang pain kaya ipinakita niya sa mga ito ang mapa ng lugar na nakalagay ang butas kung saan siya nahulog kagabi. Naisip ni Daisuke na ayos ang ideya pero sinabi ni Lupin na hindi sila dadaan doon dahil isa iyong patibong. Habang naiinip na sa paghihintay sa pagdating ni Lupin ay isang lasing na lalaki ang umabala kay Zenigata kaya agad nitong ipinag-utos na ikulong na iyon hanggang sa mahulasan ito. Si Lupin pala iyon at pumunta ito doon dahil sinuri nito ang butas at saka ibinalita sa tatlo na doon na nga sila dadaan dahil nakumpirma niyang hindi patibong ang butas na iyon. Kinagabihan ay kumilos na ang tatlo at nagtagumpay naman silang kuhanin ang atensyon ng mga nakabantay na pulis kaya agad na gumapang si Lupin papasok sa butas, habang umakyat naman si Fujiko sa mataas na poste. Tanaw niya roon ang nagpapatulong sa mga pulis na si Daisuke na kunwaring hindi gumana ang makina, hanggang sa ibanggana nito ang truck sa pader. Maya-maya pa ay nakarating na si Lupin sa tapat ng pinaglalagyan ng Golden Bust ngunit naroon si Zenigata. Nang biglang ibalita dito na may isang malaking truck na bumangga sa gate. Naalarma ang lalaki dahil sa mahal umano ng presyo ng gate na iyon kaya napatakbo ito palabas at walang ibang choice si Zenigata kundi sumunod. Nang nasa labas na ang mga ito ay doon na pinutol ni Fujiko ang linya ng kuryente kaya agad na kumilos si Lupin para kuhanin ang Golden Bust, ngunit nakapatong pala yun sa switch ng generator kaya muling nagkakuryente sa mansyon. Itinuloy pa rin ni Lupin ang pagkuha sa ginto pero nang palabas na siya sa butas ay sinarahan yun ni Zenigata. Tuwang-tuwa ito dahil kumagit umano si Lupin sa kanyang pain kaya makakapunta na siya sa Europe. Agad nitong ikinulong si Lupin pero nakalimutan siguro nito na mas mautak ang magnanakaw. Nagpalakpakan ng mga tao at natuwa ang commissioner sa balitang pagkakahuli kay Lupin at binati pa nga siya ng punong ministro bagay na nagpaluha sa inspektor. Naging laman din ito ng balita habang iniisip ni Ishikawa na tama nga siya na patibong iyon, nang biglang dumating si Lupin dala ang kompletong kagamitan nito sa pagtakas. Niyaya nito ang tatlo na pumunta sa airport para magpaalam kay Zenigata. Hanggang doon ay binabati pa rin si Zenigata at sa pamamagitan ng telescope ay nababasa ni Lupin ang sinasabi nito base sa buka ng bibig kaya nalaman ni Lupin na ililipat ang Golden Bust. Nang makasakay na sa eroplano ay agad na iyong umandar at nakangiting nakasilip si Zenigata sa bintana nang bigla nitong makita si Lupin. Nagpumilit pa ito na ihinto ang eroplano ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos yun ay nagpanggap sina Lupin na sila ang maglilipat ng Golden Bust kaya sa huli ay napasa kamay rin nila iyon. Sunod na nakatanggap si Lupin ng impormasyon mula kay Fujiko tungkol sa Beaver Jewelry na nagsasagawa umano ng pagpupuslit ng diamante. Hindi makapaniwala si Daisuke sapagkat world-class jeweler ang Beaver hanggang sa makita nilang totoo nga ang ibinigay na impormasyon ni Fujiko. Aatake na sana si Daisuke pero sinabi ni Lupin na maraming nakabantay doon kaya hindi iyon ang tamang oras para sa kanila. Maya-maya pa ay sinundo na sila ni Fujiko pero nainis ito nang malaman na wala man lang ginawa si Lupin gayong nasa harap na nito mismo ang mga diamante. Inesor ito ni Fujiko at sinabing kung ang lolo nito na si Arsène Lupin ang naroon ay hindi niyon sasayangin ang pagkakataon, hanggang sa mapilitan na ito at sinabing gagawin niya na iyon. Nang sumunod na araw ay nagpanggap si Fujiko na nagtitingin ng alahas, nang biglang dumating doon si Lupin na nagpanggap na tagalinas ng CR kaya nadiri ang ibang mga customer at umalis.
Pilit itong pinalalabas ng lalaki hanggang sa dumating na rin doon si Daisuke at sinadyang itapon ang laman ng dala nitong timba. Dahil doon ay dumikit ang paa ng tatlong lalaki at hindi na nakaalis pa sa kanilang kinatatayuan kaya sinimula na nina Lupin na higupin ng dala nilang malaking vacuum ang mga diamante. Pagkatapos ay paalis na sana sina Lupin pero itinuro pa ni Fujiko ang mga nasa estante, nang bigla siyang tawagin ni Daisuke at sinabing kailangan na nilang magmadali. Pero dahil inaasar ni Fujiko si Lupin ay kinuha na rin nito ang mga iyon hanggang sa may mapasilip na dalawang babae sa shop at nang makita ang ginagawa ni Lupin ay tumakbo ang mga ito para tumawag sa pulis. Dahil doon ay bumalik si Daisuke sa shop upang tawagin na si Lupin pero hindi pa rin ito nakinig kaya maraming tao na ang nakakita sa ginagawa nila. Nang maubos ang lahat ng alahas ay umalis na ang mga ito sa lugar ngunit nasundan na sila ni Zenigata hanggang sa na-corner ng mga ito ang sasakyan nila pero nagawa pa rin naman nilang makatakas. Naghagis din si Lupin ng paputok kaya napadapa ang mga kapulisan sa pag-aakalang mga putok iyon ng baril. Tuwang-tuwa si Lupin dahil bukod sa dami ng nakuha nilang alahas ay napatunayan din niya kung gaano siya kagaling nang biglang umuga ang takbo ng sasakyan nila dahil na-flat ang gulong nito. Inisip ni Daisuke na may bumaril sa gulong nila pero nadaanan lang pala nila ang isang kahon ng pako na nasa gitna ng daan. Sinisi ni Daisuke si Lupin dahil kung sinunod lang sana nito ang totoong plano ay hindi yun mangyayari sa kanila, nang biglang may mapadaan doon kaya humingi sila dito ng tulong. Pero nang mailagay ng dalawa ang sasakyan sa truck ay bigla na itong tumakbo dahil si Fujiko pala ang nagmamaneho nito bagay na ikinainis ng dalawa. Nang makauwi ay inis na inis pa rin si Lupin nang biglang ibalita dito ni Daisuke na bumili si Fujiko ng seaplane 3 araw na ang nakalipas. Doon naisip ni Lupin na kontakin ang may-ari ng Beaver Jewelry at sinabing alam niya kung nasaan ang mga alahas. Habang nasa himpapawid ay inatake si Fujiko ng tauhan ng may-ari ng Beaver habang naghihintay naman sina Lupin sa pagbagsak nito para maaga kay Fujiko ang mga diamante. Nagtagumpay naman ang dalawa sa kanilang planong agawin iyon ngunit hindi nila nagawang itakas ang mga diamante dahil kay Fujiko. Dahil doon ay naabutan na sila ng mga taga-Beaver at na-trap sa loob ng bahay sa dulo ng talampas kaya wala ng choice si Lupin kundi hagizan ang mga ito ng bomba. Napaatras ang mga ito at nag-iisip ng ibang paraan hanggang sa kinagabihan ay inakyat ng dalawang lalaki ang paanan ng kubo at planong pasabugan iyon. Nakita ni Fujiko ang gagawin ng dalawa kaya agad itong umakyat upang ibalita yun kina Lupin. Pero dahil ilang beses nang nanloko ay hindi na ito basta pinaniwalaan ni Lupin. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga putok ng baril at iyon ay dahil dumating pala roon sina Zenigata at sinabi kay Beaver na alam na nilang nagpupuslit ang mga ito ng mga diamante. Nahuli ng mga ito ang grupo ni Beaver pero para kay Zenigata ay si Lupin ang nais nitong mahuli. Samantala, nang may kabit ng dalawa ang bomba ay agad ang mga itong umalis at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Habang sinasabihan ni Zenigata si Lupin na sumuko na ay biglang may lumabas na lubid mula sa magkabilang panig ng bahay kaya inisip ng inspektor na tatakas na ang mga ito. Nang sumabog ang paanan ng kubo ay doon nagsimulang mag-slide ang kubo sa lubid. Agad silang pinaulanan ni Zenigata ng bala dahilan para masira ang kubo pero nasa itaas pa rin sila dahil sa roller na gamit nila. Natawa na lang ang tatlo nang biglang mahulog naman ang mga diamanteng laman ng malita. Pinagkaguluhan ng iba ang mga diamante habang tumakbo naman pataas si Zenigata upang salubungin sina Lupin, ngunit sa halip ay siya pa ang naging daan ng tatlo upang makaliban sa kabilang bahagi. Nakatakas lang ang tatlo pero wala silang nakuha kahit isang diamante. Makalipas ang ilang araw, niyaya ni Fujiko ang tatlo na magsaya sa isang club. Nung una ay ayaw sana ni Daisuke pero nang makita nito ang babaeng punong abala na si Ginko ay pumayag na ito. Umalis na si Ishikawa at sinabing wala siyang oras para sa mga ganong bagay. Pipigilan sana ito ni Daisuke pero nagbiro si Lupin at sinabing hayaan na si Ishikawa dahil tanging paghahasa lang naman ng espada ang alam nyon. Nagpakasaya ang apat hanggang sa malasing na ang tatlo kaya ipinasok ni Ginko ang mga ito sa isang silid at pinaupo. Pagkatapos ay iginapos at pinasuotan ni Ginko ng time bomb ang bawat isa at ipinakita kung anong mangyayari kapag sinubukan nilang alisin yun sa mga kamay nila. Pinagpawisan ng tatlo sa kanilang napanood kaya tinanong ni Lupin ang babae kung bakit yung ginagawa nito. Sinabi ng babae na kung gusto ng mga itong makalaya ay kailangan nilang tubusan ang mga sarili nila. Tig-1 bilyon bawat isa at may palugit lamang sila na 24 na oras. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay wala pa rin silang nagagawa kaya sinabi ni Ishikawa na tutulungan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-espada sa mga time bomb. Dahil sa inis ay binato ito ni Fujiko pero tinawanan lang sila nito habang paalis.
Dahil wala ng ibang paraan ay tinanong ni Lupin si Daisuke kung gagawin na nila iyon, ang malaking plano ng panloloob sa malaking pabrika ng pagawaan ng pera. Nung una ay nag-aalinlangan pa si Daisuke pero nang mapatingin sa orasan ay agad din itong pumayag. Dahil wala ng oras ang dapat masayang ay kumilos na ang tatlo papunta sa Ministry of Economy Printing Bureau. Nang may hagis ang gagamiting hagdan ay agad na umakyat si Lupin pero may kuryente pala ang pader kaya nahulog ang magnanakaw. Tumunog ang alarm sa lugar kaya inihagis ni Daisuke ang isang daga kaya napagkamalan ng mga gwardya na dahil lang yun sa daga. Nainis si Fujiko dahil palpak ang plano ng 2 at 7 oras na lang ang natitira sa kanila. Napatingala na lang si Lupin nang bigla nitong makita ang isang lobo at nakaisip ng ideya. Sumakay ang 2 sa lobo papunta sa itaas ng gusali para doon dumaan papunta sa pagawaan ng pera. Nilagyan nila ng pampaantok ang aircon kaya nakatulog ang mga trabahador at pagkatapos ay kumilos na ang 2 upang kuhanin ang mga ipiniprint na pera. Maya-maya pa ay 1 bilyon na lang ang kailangang kuhanin ng 2 nang biglang may dumating na armored truck upang kuhanin ang mga bagong print na pera, kaya kinailangang tumawag ng isang gwardya sa silid kung nasaan ang 2. Kinabahan man pero nagawa pa rin nilang lusutan ang sitwasyon at pagkatapos ng tawag ay mas binilisan ng 2 ang kilos bago pa sila maabyutan doon ng mga gwardya. Habang hinahakot ang mga pera ay sakto namang padating na ang gwardya at laking gulat nito sa kanyang nakita. Agad yung itinawag sa mga pulis kaya nagmadali ang 2 pero dahil sa bigat ng mga pera ay nahirapan silang makabalik palabas. Pinaputukan ni Zenigata ang lobo kaya naisip ni Lupin na putulin na lang ang tali para lipadin sila palayo ngunit nasundan pa rin sila ng mga pulis. Nang halos maubos na ang hangin ng lobo ay pinutol na yun ni Daisuke at sa patuloy na paglipad nito ay patuloy rin ang pagsunod doon ng mga pulis. Nang makitang wala sina Lupin sa pinagbagsakan ng lobo ay agad na ipinag-utos ni Zenigata na hanapin ang mga iyon dahil hindi pa umano makakalayo ang 2 dahil sa bigat ng dala ng mga iyon. 45 minuto na lang ang natitira pero tinutugis pa rin ng mga pulis ang 2. Saktong 30 minuto na lang ang natitira nang makauwi ang 2 at pagkatapos ay agad na nakipag-usap kay Ginko tungkol sa pera. Nakiusap si Lupin na bigyan pa sila ng palugit na 3 araw dahil sa ngayon ay mahigpit pa ang paghahanap sa kanila ng mga pulis. Naniniwala naman si Ginko dahil narinig nito sa balita ang tungkol sa naganap na nakawan kaya pumayag ito sa pakiusap ni Lupin at ipinag-utos na alisin na ang time bomb sa 3. Bilang kapalit, bihag muna umano nila si Fujiko para makasigurado na tutupad sina Lupin sa usapan. Mabilis na lumipas ang 3 araw at dumating na ang itinakdang oras upang ibigay nila ang pera kay Ginko. Nang babawiin na sana nina Lupin si Fujiko ay laking gulat nito nang malaman na kasabwat pala ito ng babae. Ibig sabihin ay naisahan na naman sila ni Fujiko. Habang nagtatawanan ang 2 babae ay hindi nila alam na may inilagay si Lupin sa ilalim ng sasakyan ng mga ito kaya makalipas ang 30 segundo ay sumabog na iyon. Sa lakas ng pagsabog ay naglipad din ang mga pera kaya natawa na lang si Lupin dahil binago pala nito ang mukha ng taong nasa pera. Pagkatapos ng nangyari, dumalo sina Lupin at Daisuke sa pagsilip sa pagdating ng mga kandidata na kasali sa Miss Global Contest. Gumamit pa sila ng telescope upang mas makita ang mga ito ng maayos. Kasunod ng mga kandidata ang promoter at namukan ni Daisuke ang isa sa mga iyon kaya ipinakita ni Lupin ang litrato ng lalaki na 10 taon na ang nakalipas. Nagngangalan itong Smith at wanted sa pagiging magnanakaw ng mga sining. Ilan sa mga ninakaw nito ay ang mga makasaysayang sining tulad ng kay Picasso, Renoir, Da Vinci, at pati ang Otomaro ang sumat na Japanese artist. Pero ngayon ay isa na lang ordinaryong promoter sa beauty contest si Smith bagay na ipinagtataka ni Daisuke kaya sinabi ni Lupin na titingnan nila kung anong plano nito sa mga espesyal na hurado ng paligsahan na pawang mga masisigasig na collector na sina Morgan, Goddard, at Xenakis. Sa isang hotel ay hinakot papasok ang malalaking bagahe na naglalaman umano ng mga importanteng kasuotan ng mga kandidata. Agad namang kumilos ang 2 at nagpanggap na taga-international TV station at kasama rin nila si Fujiko. Sa isang silid ay sinabi ni Smith sa mga kasamahan ang plano nila tungkol sa mga katalog na ibibigay sa mga hurado. Kalakip nyo ng litrato ng kandidata na may katumbas ng sining na bibilhin ng mga ito. Samantala, pinlano naman ni Lupin na gamitin ang camera upang makita ang anomalya sa mga iyon. Sinabi rin nito na darating din doon si Ishikawa at Zenigata na parehong may gagampanan na mahalagang papel. Dagdag pa ni Lupin na nagawa niya na ang unang hakbang, ang magpadala ng babala kay Smith na nagsasabing darating siya sa paligsahan upang kuhanin ang pinakadakilang kagandahan sa mundo. Dahil doon ay napaisip si Smith kaya tumawag ito sa mga pulis lalo na kay Zenigata na halos ialay ang buhay sa paghuli kay Lupin.
Pero inisip ng lalaki na baka mahuli rin ni Zenigata ang gagawin nila, ngunit sinabi ni Smith na wag si Zenigata ang katakutan ng mga ito kundi si Lupin. Sa pagsisimula ng contest, masusing nagmamanman si Zenigata sa paligid at doon ay sinimula na rin ni Smith ang pagbibenta ng mga kandidata at sining sa mga hurado, bagay na ikinagalit ni Lupin. Gaya ng plano, itinututok nila sa mga hurado ang kamera at habang napapasarap si Zenigata sa panonood ay biglang may bumaba sa isang eroplano na tumigil sa tapat nila. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan paalis dahil sa takot. Walang magawa ang mga pulis kay Ishikawa hanggang sa isa-isa nitong pabagsakin ang pwesto ng mga hurado. Mapapansin na isinubo na lang ng isa ang papel na hawak para walang ibang makakita ng nilalaman yon. Patuloy na kinukuhanan ni Daisuke ang bawat galaw ni Ishikawa hanggang sa makatakas na yon. Dahil sa nangyari ay ibinalita ni Lupin na hindi na muna matutuloy ang kanilang coverage sa contest at sa kaniyaya si Daisuke na bisitahin nila ang mga kagamitan at ipinagbilin kay Fujiko ang kamera. Pinanood nila ang mga nakuhanan ng kamera kanina pero wala silang napansin na kakaiba kaya inisip ni Daisuke na palpak ang plano nila. Doon iniabot ni Ishikawa ang nalimot umano nito kanina na isang katalog kaya napatunayan ni Lupin na may kasunduang nagaganap. Dumating doon si Fujiko at sinabing mukhang nagmamadaling umalis ang mga lalaki upang pumunta sa isla para sa final judging at photoshoot. Tinanong ni Lupin kung may dala ang mga iyon na likhang sining pero sinabi ni Fujiko na mga bagahe na lagayan ng damit lang ang dala ng mga iyon. Naiisip ni Lupin na baka iyon na nga yun at muli pa nitong binalikan ang mga video para kumpirmahin ang mga bagay-bagay nang biglang sabihin ni Fujiko na kung hindi magmamadali ang mga ito ay maiiwan na sila ng barko. Nang makarating sa pier ay tinanong ni Lupin si Smith kung maaari nilang interviewin ang mga kandidata at agad naman itong pumayag. Ngunit biglang dumating si Zenigata na nais ring sumama upang mabantayan umano ang mga kandidata mula kay Lupin, nang biglang dumating si Ishikawa na nagpapanggap na isang pulis at sinabing natagpuan si Lupin sa ibang lugar kaya agad itong tumakbo paalis. Pumunta ito sa commissioner pero nang magtaka kung anong ibig niyang sabihin ay doon napagtanto ni Zenigata na naisahan siya. Nang makarating sa isla ay doon na nagkabayadan sina Smith at ang mga hurado kaya ipinagpatuloy ni na Lupin ang kanilang plano, habang parating naman doon sina Zenigata. Agad na nagkunwari si Lupin na humihingi ng tulong dahil nawawala umano ang mga kandidata. Bubuksan na sana ng mga hurado ang mga bagahe nang biglang dumating doon si Zenigata at napansin ang bayadang naganap sa pagitan ni Smith at ng mga hurado. Tatakbo na sana si Smith pero natakid ito at aksidenteng nabuksan ang isang bagahe at doon tumambad sa kanila ang mga nakagapos na kandidata kaya agad na inaresto si Smith sa salang kidnap at trafficking. Samantala, ibinalita ng isang pulis na ginamit ni na Lupin ang bangka nila kaya agad ang mga itong napatakbo palabas. Doon ipinakita ni Lupin na ginawa niyang mainsail ang mga likhang sining na binili ng mga hurado, bagay na ikinagalit ng mga iyon. Nainis naman si Zenigata dahil pinaglaruan umano siya ni Lupin. Makalipas ang ilang linggo, habang nagmamaneho si Lupin ay narinig nila ang balita na magbubukas ang France Fair sa Tokyo sa susunod na mga araw. Tampok doon ang mga bagay na dating pag-aari ng maalamat na magnanakaw, ang yumaong si Arsène Lupin. Para sa seguridad ng France Fair, si Inspector Ganimard ng France ay darating doon para magbantay sa kaganapan. Si Ganimard III ay apo ng yumaong si Inspector Ganimard na karibal ni Arsène Lupin at tila bahagi na rin ng itineraryo nito ang pag-aresto kay Lupin III. Napanood ni Zenigata ang balita ng pag-interview kay Ganimard tungkol sa pagtatanong kung kilala siya nito, bagay na ikinainis niya dahil sinabihan siya nito na palagi siyang natatakasan ni Lupin. Napanood din ni Lupin ang interview pero tinawanan lang nito si Ganimard nang sabihing mahuhuli siya nito, ngunit nainis din siya nang insultehin nito ang pamana ng kanyang lolo. Inisip ni Daisuke kung kaninong ikatlong henerasyon ang magwawagi sa mga ito. Pumunta si Zenigata sa gusali kung saan gaganapin ang France Fair at doon ay nagkita sila ni Ganimard. Magpapakilala sana si Ganimard sa kanya pero sinabi niyang kilala niya na ito kaya ipinaliwanag na lang nito ang plano ng seguridad na gagawin nila para mahuli si Lupin. Sinabi ni Ganimard na gagawin nilang patibong ang silid na iyon pero naiinis na sinabi ni Zenigata na kilala niya si Lupin at hindi umano uobra ang stratehiyang yun sa magnanakaw. Doon sinabi ni Ganimard na isa iyong loika. Hahamunin umano nito si Lupin gamit ang loika at agham kaya hinayaan na ito ni Zenigata sa anumang nais nitong gawin. Lumabas ang dalawa at habang nakatingin sa mga crate na ibinababa ay nakita nila ang babala ni Lupin na nagsasabing sa pagbubukas ng France Fair, ang mga kagamitan ni Arsène Lupin ay dapat nabawiin ng apo nito na si Lupin III.
Maya-maya pa ay pumunta na ang dalawa sa pang-apat na bodega, habang nagsilbi namang lookout ni Lupin si Fujiko kaya nasundan nito mula sa ilalim kung nasaan ang dalawa at doon niya pinakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa mga patibong para sa kanya. Kinagabihan, nagpakita si Lupin kay Ganimard at ipinahiwatig na alam niya ang tungkol sa pinaplano ni Ganimard at sinabing tingnan na lang nila kung uobra ang loika at agham na sinasabi nito. Kinabukasan ay narinig ni Daisuke na iniimbitahan ni Ganimard si Zenigata para sa pagdating ng mga importanteng tao mula sa France mamayang hapon kaya nagbalat kayo na si Lupin bilang Zenigata. Maya-maya pa ay kumatok na ito sa silid ni Ganimard at sinabing nakuha na umano ni Lupin ang lahat ng nakalagay sa bodega kaya nagmadali ito papunta doon. Nang makarating sa bodega ay nagtaka si Ganimard dahil mukhang ayos naman ang mga crate pero para makasigurado ay pinapatay nito ang laser at nilapitan pa rin nila iyon. Doon sinabi ng nagbabalat kayo na si Lupin na mabuti nang ipasuri nila ang mga iyon upang mas makasigurado na hindi pinalitan ni Lupin ang laman ng mga crate. Tumawag si Lupin ng peking gemologist na si Daisuke at doon sinabi nito na peke ang mga diamante bagay na ikinagulat ni Ganimard ng sobra. Hindi makapaniwala ang inspektor at napaluhod na lang habang umiiyak kaya kunwari itong dinamaya ni Lupin. Dumating ang isang sasakyan at sinabi ni Lupin na aalisin na nila doon ang mga peking diamante. Nagsilbi pa ring tagabantay si Fujiko nang bigla itong mataranta dahil sa parating na patrol kaya agad niya iyong itinimbre kay Lupin. Ngunit huli na ang lahat dahil dumating na doon ang totoong Zenigata kaya agad na sumakay si Lupin sa truck para tumakas pero napaputukan ng mga ito ang gulong kaya bumangga na lang ito. Gayunpaman ay nagawa pa ring makatakas ni Lupin dahil sa tulong ni Fujiko. Dahil sa nangyari ay naghamunan ang dalawang inspektor kung sino sa kanila ang makakahuli kay Lupin. Muling nagplano sina Daisuke ng susunod nilang hakbang pero mukhang hindi nakikinig at tinatamad si Lupin. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Daisuke na sila na lang ni Fujiko ang magpatuloy at sinabing hindi nila hahatian si Lupin oras na mapasa kanila ang mga diamante. Sinundan nila ang truck na lulan ang mga crate na pinaglalagyan ng diamante at maya-maya pa ay inatake na nila ito dahilan para tumakbo palayo ang mga pulis. Tuwang-tuwa si Daisuke pero isa lang pala itong patibong kaya nahuli sila ng mga pulis. Inakala ni Zenigata na kasama doon si Lupin kaya natuwa ito at sinabing natalo niya si Ganimard nang biglang dumating si Lupin sakay ng maliit na animoy helicopter at iniligtas ang dalawa. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Ganimard na parehas silang natalo kaya ang kailangan na lang nilang gawin ay ang siguraduhing ligtas ang lahat sa magaganap na exhibit. Kinabukasan ay sumakay ang dalawang inspektor sa helicopter upang hindi umano sila mahawakan man lang ni Lupin pero sinabi ni Zenigata na hindi rin naman nila iyon mahuhuli kung ganon. Animoy sasabak sa gyera ang mga ito dahil sa dami ng mga sasakyan at tauhan sa araw ng France Fair kaya parang nawala ng gana si Lupin. Nag-iisip ng ibang paraan sina Daisuke nang biglang bumangon si Lupin at sinabing may naisip na siyang ideya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang exhibit at mapapansing bantay sarado talaga ng mga pulis ang mga nakadisplay habang kinukuha naman ng tatlo ang atensyon ng ibang tao. Nagulat ang isang pulis nang makita si Lupin na nanunood sa parada kaya agad niya iyong iniradyo. Nagmadaling tumakbo si Zenigata upang siya umano ang makahuli kay Lupin pero nang makarating doon ay peking Lupin pala ito. Nagmistulang gremlin si Lupin dahil sa dami ng naglabasa na kamukha niya kaya nalito ang mga ito kung sino ang huhulihin nila. Umabot sa higit 100 kamukha ni Lupin ang nahuli ng dalawang inspektor at nang alisin nila ang maskara ng mga ito ay naging kamukha naman nila ang mga iyon kaya lalo silang naguluhan. Samantala, nagpanggap na mga pulis ang dalawa kaya nagtagumpay ang mga ito na makuha ang mga nakadisplay sa exhibit. Dahil kilala si Lupin bilang pinakamahigpit na kriminal ay mabilis pinaniwalaan ng mga taong nabiktima ng nagpapanggap na Lupin ang mga nanakawan nito sa pamamagitan ng pag-iiwan ng sulat na may nakalagay na pangalan ni Lupin. Isang gabi, nakatanggap din si Zenigata ng babala na mula sa peking Lupin na nanakawan nito ang gintong korona ng Genghis na nagkakahalaga ng 1.3 billion yen. 3 minuto na lang bago ang sinabing oras ng pagnanakaw kaya agad na kumilos sina Zenigata, pero ang lalaking impostor pala na nasa loob ng silid ang magnanakaw kaya binugahan ito ng pampaantok ang mga pulis. Pagkatapos ay agad nitong itinakbo ang gintong korona hanggang sa makarating ito sa truck na nag-aabang sa kanya at tuluyan ng natakasan sina Zenigata. Ngunit siguradong hindi siya makakatakas kay Lupin na nais malaman kung sino ang gumagamit ng pangalan nito. Samantala, galit na galit si Zenigata dahil muli na naman siyang natakasan ni Lupin, nang biglang dumating ang isang nag-imbestigang pulis at ipinakita ang mga nalimot nitong dalanghita sa lugar kung saan tumakas ang magnanakaw. Pinaimbestigahan yun ni Zenigata at doon ay nalaman nila na ang dalanghita ay nakuha sa Wakamatsu Bay.
Doon nga pumunta sina Jimbei at Marukan at sinalubong sila ng mga matatanda kaya agad nilang ipinakita ang gintong korona. Napansin ng dalawang matanda ang tali sa bangka ni na Jimbei kaya pinagtulungan itong hilain ng dalawa. Isa iyong drum at habang nagtataka kung ano iyon ay biglang lumabas si Lupin. Dahil taga-isla ay hindi ng mga ito alam ang itsura ni Lupin III kaya nagpanggap si Lupin na Daisuke ang pangalan niya at tinanong kung maaari siyang sumali sa grupo ng mga ito. Ngunit nagalit ang mga tao at sinabing baka espiya si Lupin kaya paslangin na umano ito. Tinutukan ni Marukan ng baril si Lupin pero pinigilan ito ng matanda at sinabing wag magpadalos-dalos. Sinabi nito kay Lupin na isla iyon ng mga magnanakaw at daang taon na rin mula nang tumira sila doon. Nabubuhay ang mga ito sa pamamagitan ng pagnanakaw kaya sinabi ng matanda na kung nais talagang sumapi ni Lupin sa mga ito ay kailangan niyang dumaan sa pagsubok para malaman kung tatagal ba siya sa isla o hindi. Sasabak si Lupin sa nakamamatay na gumugulong na malalaking bato at kailangan lang niyang makababa ng buhay. Maya-maya pa ay sinimula na ang pagsubok kaya agad na tumakbo pababa si Lupin. Takot na takot ito habang nilalaro lang ni Jimbei ang mga malalaking bato dahil sanay na ito. Gayunpaman buhay na nakababa si Lupin sa bundok kaya sinabi ng matanda na hindi na nila ito kailangang patayin. Dinala nila ito sa basement at makalipas ang isang araw ay nagkamalay na si Lupin kaya inisip nito kung paano siya tatakas. Nakarinig ng ingay ang mga bantay kaya agad ng mga itong pinasok ang basement kaya nagkaroon si Lupin ng pagkakataong makatakas doon. Habang nag-uusap-usap ang mga taga-isla ay wala ang mga itong kaalam-alam tungkol sa pagtakas ni Lupin. Umakyat ito sa chimney ng kubong kinaroroonan ng mga taga-isla at doon niya narinig ang usapan ng mga ito tungkol sa aklat ng mga magnanakaw. Nagtaka si Lupin kung ano iyon pero nang marinig nito na nabanggit ang pangalan ng lolo niya ay naintindihan niyang sinusunod ng mga iyon ang isinulat ng kanyang lolo sa aklat ng tuntunin. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at sinabing may paparating na pulis doon at saka ibinalita rin sa iba kaya agad na ibinaliktad ng mga ito ang loob ng bahay nila para magmukhang pangit. Pagkatapos ay sinalubong nila sina Zenigata kaya tinanong sila nito kung nakita nila doon si Lupin III. Dahil taga-isla ay batid ni Zenigata na hindi ng mga ito alam ang itsura ni Lupin kaya ipinakita niya sa mga ito ang litrato niyon. Laking gulat ng mga ito nang malaman na iyon pala si Lupin pero itinanggi nila sa mga pulis na nakita nila ang taong iyon. Pero dahil nagdududa si Zenigata ay isa-isa nitong pinasok ang mga bahay doon pero wala itong nakita. Dahil palubog na ang araw at naniniwalang naroon si Lupin ay sinabi ni Zenigata na makikituloy muna siya doon kaya pinauna na nitong umalis ang commissioner at ibang mga pulis. Hihiga na sana si Zenigata nang bigla nitong marinig ang boses ni Lupin kaya napabalikwas ito at galit na hinanap kung nasaan ang magnanakaw. Doon sinabi ni Lupin na bago siya arestuhin nito ay hilahin muna ni Zenigata ang lubid sa kisame. Ginawa yun ng inspektor at doon nito nakita ang nawawalang gintong korona pati na rin ang iba pang mga ginto na nawawala. Isiniwalat ni Lupin na ang mga taga-isla ang totoong salarin at ginagamit lang ng mga iyon ang pangalan niya. Kinabukasan ay agad na kinalampag ni Zenigata ang bell upang tawagin ang lahat ng taga-isla at ipinakita ang sulat na iniwan ni Lupin na nagsasabing naroon sa isla ang aklat ng mga magnanakaw na akda ni Arsène Lupin. Nais ding makuha ni Lupin ang aklat na iyon upang maprotektahan ang pangalan ng lolo niya. Dahil doon ay kinuntsabe ni Zenigata ang mga taga-isla para mahuli si Lupin kapalit ng hindi na pag-aresto sa mga ito. Nang may turo ng matanda kung nasaan ang aklat ay nagtago na ang mga taga-isla upang abangan na pasukin yun ni Lupin. Kinabukasan ay laking gulat ni Jimbei nang makitang umuusok ang kubo kaya agad nila iyong pinuntahan. Wala na doon ang aklat kaya agad na tumakbo ang mga ito papunta sa dagat sa pag-asang maaabutan pa nila si Lupin. Tinabol ng mga ito ang isang bangka pero ang hindi nila alam ay nagpanggap si Lupin bilang Zenigata at wala talagang tao sa bangkang hinahabol nila. Paalis na sana si Lupin pero maraming pulis ang nakaabang sa dagat kaya bumalik si Lupin pero hinarang naman siya ni na Jimbei kaya naisip niyang bamitan sa tali ng dalawang ibon kaya nailipad siya ng mga ito palayo. Pinaligiran ng mga pulis ang mga taga-isla dahil sa pagnanakaw ng mga ito habang tuluyan ang nakalayo doon si Lupin. Habang naghahakot ng dayami ay nainas ang isang lalaki dahil nilakdawan siya ni Ray at tinawanan pa. Susugod sana ito pero pinigilan ito ng kasamahan at sinabing mahalagang hostage nila iyon. Nang makauwi ay nagpaalam si Ray sa kanyang tito na uuwi muna sa lungsod upang maasikaso ang ama pero pilit siya nitong pinipigilan, hanggang sa dumating doon si Lupin at sinabing ipinasusundo na si Ray ng ama nito na si Ken Makita at sinabing hindi kasing bait ng inaakala ni Ray ang tiyuhing iyon. Agad na itinakas ni Lupin si Ray ngunit nang nasa sasakyan na sila ay pilit kumakawala si Ray sa kanila.
Maya-maya pa ay nasundan sila ng mga lalaki kaya nakipagpalitan sila sa mga ito ng putok ng baril. Dahil sa sobrang kulit ni Ray ay hindi makapagmaneho ng maayos si Lupin kaya pinaputukan ni Daisuke ang gulong ng humahabol sa kanila para hindi sila maabutin. Ngunit dahil sa pagwawala pa rin ni Ray ay nahulog na ang sinasakyan nila sa bangin at doon ito nakahanap ng pagkakataong makatakas kina Lupin. Habang naglalakad sa kagubatan ay ikinwento ni Lupin sa walang kaalam-alam na si Daisuke na kaya nila yung ginagawa ay para magbalik ng utang na loob sa ama ni Ray na dating kasangga ng kanyang ama na si Lupin II. Simula nang mamatay si Lupin II ay tumigil na rin sa pagnanakaw si Ken at nag-focus na lang sa anak na si Ray. Ngunit pilit itong pinabalik ni George sa gawaing iyon at ginawa pang hostage si Ray para mapapayag si Ken. Walang alam si Ray sa lahat ng nangyayari maging sa nakaraan ni Ken ay wala iyong alam. Maya-maya pa ay kumilos na ang dalawa para hanapin si Ray kaya nang makita ang mga ito ay agad na nagtago ang dalaga na kasalukuyang may kausap sa telepono. Hindi na nagawang makatakas ni Ray kina Lupin at habang kumakain ang mga ito ay narinig ng dalawa ang balita sa radyo na may kinidnap silang babae kaya inamin ni Ray na siya ang tumawag sa mga pulis. Dahil doon ay kinausap ni Lupin si Daisuke sa labas at sinabing delikado kung mananatili silang tatlo na magkakasama kaya inutusan niya ito na pumunta kay Ken at ipaalam na ibabalik niya ang anak nito. Agad na kumilos si Lupin pero biglang dumating si George sakay sa helicopter at sinubukang bawiin si Ray pero nagawa yung iiwas ni Lupin. Ngunit bigla nilang nakasalubong sina Zenigata kaya agad itong bumaba sa sasakyan at itinakbo si Ray. Ipinag-utos ni George na paputukan ang mga pulis dahil hindi umano maaaring mapunta si Ray sa mga iyon at doon nakakuha ng pagkakataon si Lupin na tumakbo palayo. Nakahanap si Lupin ng tren na sinakyan nila pero maya-maya pa ay nasundan muli sila ni na George hanggang sa makababa ang mga ito sa bubong ng tren kaya pinaulanan siya ng mga ito ng bala. Ngunit dahil nakatakas si Lupin ay galit na tinanong si Ray ni Sabo kung saan iyon pumunta at sinabi pang babarilan din niya si Ray kung hindi sasabihin kung nasaan si Lupin. Huli itong pinigilan ng isang lalaki at sinabing si Ray ang kayamanan nila kaya wag umano iyong idadamay. Maya-maya pa ay lumitaw si Lupin at nagpahabol sa dalawa papunta sa likod dahil plano nitong kalagin ang bagon ng tren. Pagkatapos yun ay doon nagtanong si Ray kung ano ba talaga ang totoo pero hindi iyon sinagot ni Lupin. Samantala, iniharang ni Zenigata ang sasakyan sa riles ng tren para mahuli si Lupin pero nang makita yun ay agad na pinabilis ni Lupin ang takbo ng tren. Sinabi nito kay Ray na oras na masagasaan nila ang sasakyan ng mga pulis ay sumigaw ito ng tulong para lumabas na siya nga ang kidnapper. Ang hindi alam ni Lupin ay may plano sina Zenigata na ibahin ang daan ng riles kaya bumangga sila sa tambak ng mga kahoy hanggang sa magdirdiretso sila sa kakahuyan. Kahit wala ng kontrol sa makina ay nagawa pa ring bumalik ng tren sa riles na nasa ibaba kaya gumanda muli ang takbo nito. Dahil doon ay pinaharangan ni Zenigata ng tangke ang riles para hindi makadaan sina Lupin. Nakita ni Ken ang nangyari at nagsisi na hindi niya pa inamin sa mga pulis ang lahat kaya naisip nito na aminin na iyon ngayon pero sinabi ni Daisuke na hindi matutuwa si Lupin kung gagawin yun ng matanda dahil ginagawa naman nito ang lahat para mailigtas si Ray. Inabangan naman ni na George ang pagsabog ng inilagay nilang bomba sa riles dahilan para mahulog ang dalawa sa bangin. Doon nakita ni Ray ang litrato sa loob ng jacket ni Lupin. Litrato yun ng kanyang ama kasama ang tiyuhin niyang si George at si Lupin II pero agad iyong binawi ni Lupin sa kanya. Pilit pinaamin ni Ray si Lupin kung kasamahan ba ng kanyang ama at ng tiyuhin niyang si George si Lupin II sa pagnanakaw. Hindi na nakasagot pa si Lupin kaya naiyak na lang sa galit si Ray para sa kanyang ama. Doon pinagpaliwanagan ni Lupin si Ray at sinabing kung nais nitong magalit sa ama ay hintayin muna nito na magkita silang muli. Kuminahon si Ray nang biglang dumating doon si George at pinaulanan sila ng bala kaya tumakbo ang dalawa hanggang sa makaisip si Lupin ng paraan para atakihin ang sasakyan ng mga ito. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa pagtakbo hanggang sa makarating sila malapit sa mga pulis. Doon ipinagbili ni Lupin kay Ray na kapag nagtanong ang mga pulis ay sabihin nito na siya ang sospek at huwag nang banggitin pa ang pangalan ni George. Bago tuluyang umalis ay nagpasalamat si Ray kay Lupin. Sinunod nito ang bili ni Lupin kaya kahit labag sa kalooban ay iyon ang itinuro nitong kumidnap sa kanya. Maya-maya pa ay nagkita na ang mag-ama habang nakikipaghabulan naman si Lupin kina Zenigata. Dahil hindi pa rin nahuhuli si Lupin, nakipagkasundo na ang commissioner sa computer engineer ng FBI na si Gordon. Mukhang nagdududa doon si Zenigata at sinabing sa tingin niya ay mapanganib kung aasa sila sa computer. Matuwid naman ni Gordon na hindi iyon basta computer dahil kahit sinong kriminal ay walang magagawa sa makinang iyon kahit pa si Lupin III pero gayon paman, imposible pa rin yun para kay Zenigata.
Nabase ni Lupin sa dyaryo ang tungkol sa planong iyon kaya sinabi nito na patutunayan niyang mas matalino pa rin siya kesa sa computer. Pinadalhan niya ng babala ang commissioner na nagsasabing sa ganap na ika-alas 5:30 ng hapon ay sasakay siya sa armored train na paalis sa istasyon ng Tokyo sa pamamagitan ng Hag-Eita Line at magdadala siya ng 800 milyong yen. Agad na hiniling ng commissioner na gamitin ni Gordon ang computer sa stratehiyang iyon ni Lupin. Ipinakita ni Gordon sa commissioner ang posibleng maging hakbang ni Lupin para makuha ang pera at kung paano ang mangyayaring plano sa paghuli dito. Ngunit nang marinig iyon ay nag-react si Zenigata at sinabing hindi nila mahuhuli ng ganoon kadali si Lupin kaya ipasa na lang umano sa kanya ang trabaho pero hindi siya pinakinggan ng commissioner at sinabing huwag maliitin ang kayang gawin ng computer. Maya-maya pa ay pamwesto na ang ibang pulis sa gilid ng riles kung saan inaasahang papalitan nina Lupin ang driver ng tren. Inilagay na ang mga pera sa bagon at sumakay na rin ang mga sundalo sa kabilang bagon. Tingid sa kaalaman ng mga ito na nakikita sila ni Lupin kaya nang humandar na ang tren ay kumilos na rin ang tatlo. Maya-maya pa nang tumigil ang tren ay doon na sinimulang ilipat sa kabilang bagon ang mga pera pero para kay Zenigata ay titingnan na lang nila kung mangyayari nga ang iniisip ni Gordon. Samantala, habang nakatayo sa may stoplight sina Lupin ay sinabi nito kina Daisuke na papalitan nila ng pula ang ilaw gamit ang water gun na may lamang pulang pintura. Nang dumating na ang nakatakdang oras ay ginawa na iyon ni Lupin kaya agad na huminto ang tren bagay na ipinagtaka ni Zenigata kaya sinabi ni Gordon na iyon ay dahil sa hula ng computer. Nang bumaba ang driver ay doon na kumilos sina Lupin para palitan ang mga ito gaya ng pagpapaliwanag ni Gordon sa commissioner ng mangyayari. Sinabi naman ni Daisuke na parang iba ang pakiramdam niya sa nangyayari dahil sa higpit ng seguridad ng tren at isa pa ay naroon din si Zenigata pero wala man lang bumaba sa mga iyon para tingnan kung bakit huminto ang tren. Nang papunta na sana ang tatlo sa tren ay biglang sumigaw ang isang lalaki kaya napabalik sila sa mga iyon. Nagtaka si Zenigata kung bakit bumalik sina Lupin kaya inisip nito na baka natunugan ng tatlo ang binabalak nila. Dahil doon ay ipinag-utos ni Zenigata na sagodin na si Lupin para hulihin ngunit sinabi ni Gordon na dapat nilang sundin ng tuntunin pero hindi nakinig si Zenigata. Huling naghabulan ang mga ito hanggang sa makarating sila sa bahagi ng daan na mahamog kaya nahirapan sina Zenigata na habulin ang sasakyan ni Lupin. Nagpatuloy lang ang mga ito nang biglang mawala na ang hamog pero huli na nang makita ni Lupin na may hukay sa daanan nila. Dahil doon ay agad na pinalibutan ng mga pulis ang sasakyan pero tanging sina Daisuke at Ishikawa lang ang nahuli ng mga ito bagay na ikinainis ni Zenigata. Nakasabit pala si Lupin sa sanga kaya nakaligtas ito mula sa pagkakahuli. Samantala, galit na galit ang commissioner nang malaman ang nangyari dahil hindi sumunod si Zenigata sa tuntunin ng computer. Nagmatuwid si Zenigata na naaresto naman nila ang kasamahan ni Lupin at sigurado umano ito na darating si Lupin para iligtas ang mga yon. Doon binalaan ng commissioner si Zenigata at sinabing sumunod na ito sa tuntunin sa pagkakataong iyon. Hindi mapakali si Daisuke sa kulungan dahil hindi ito makapaniwala na sila ang nasa kulungan gayong si Lupin naman ang hindi naniwala sa kakayanan ng computer pero naniniwala si Ishikawa na darating iyon para iligtas sila. Samantala, halos gabundok na ang libro na nabasa ni Lupin tungkol sa computer pero wala siyang maintindihan kahit isa doon. Huling nahulaan ni Gordon ang plano ni Lupin na kikidepensya niyon at magpapanggap na siya para makapasok sa silid ng computer. Pagkatapos ay manghuhula iyon ng gagawin sa computer at saka ipag-uutos na ilipat sina Daisuke at Ishikawa mula sa basement papunta sa room 405 dahil sikreto umanong kokontakan ni Lupin ang dalawa. Magpaparada rin umano ito sa tapat ng room 405 ng truck na may trampoline para doon tumalon ang dalawa upang makatakas. Sa pagkakataong iyon ay doon na sila kikilos para i-corner ang mga ito. Ipinaalala ni Gordon na papasok si Lupin sa silid na iyon na nagpapanggap bilang siya kaya kailangan ng mga itong magpanggap din para sa plano kaya mahigpit na pinagsabihan ng commissioner si Zenigata na sumunod sa plano. Maya-maya pa ay nangyari nga ang mga sinabi ni Gordon kaya nang makarating si Lupin sa gusali ay agad yung itinimbre ng isa sa mga pulis. Nang mahanap ang silid ng computer ay sumunod si Zenigata sa mga tuntunin pero gigil na gigil ito kay Lupin at gustong-gusto ng hulihin pero pinigilan ito ng commissioner. Gayunpaman ay itinuloy pa rin ito ang pagsunod sa plano. Naisip ni Lupin na nakita na ng computer ang mga gagawin niya hanggang sa mga oras na ito kaya naisip niyang baguhin iyon ngayon. Umalis na si Lupin kaya napasigaw si Zenigata at sinundan na siya ng mga ito. Nakapagtago si Lupin kaya nagawa nito ang nais niyang gawin at inisip na hindi mananalo ang computer sa kanya. Pinuntahan niya sina Daisuke at Ishikawa sa room 405 at doon na nila sinimulang paikutan sina Zenigata kaya ang totoong Gordon ang nahuli ng mga ito.
Pero nang malaman na peke ang tumalon sa bintana ay doon palang naisip ni Zenigata na naisahan na naman siya ni Lupin. Tuluyan ang nakatakas ang tatlo bagay na hindi mapaniwalaan maging ng commissioner. Makalipas ang ilang buwan, isang construction site ang nakuhanan ng napakaraming gintong barya at naging laman ng balita ang tungkol doon. Nang malaman niyon ay agad na tinawagan ni Lupin sina Daisuke at Fujiko upang ipaalam ang tungkol sa mga ginto na nagkakahalaga ng 10 bilyong yen. Simula nang pumutok iyon sa balita ay nagsimula na sa paghuhukay ang mga pulis at arkeologo sa lugar. Kumilos na ang dalawa upang puntahan si Lupin nang bigla nilang mapansin ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila kaya binilisan ni Fujiko ang pagmamaneho para iliga ang mga ito. Nang makalayo ay nagmanman muna sila kung wala na ang sumusunod sa kanila at saka nagpatuloy, ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na nasa likod pa rin nila ang mga ito. Samantala, pinapanood naman ni Lupin ang balita kung kanino mapupunta ang mga ginto, kung sa may-ari ba ng lupa o sa manager ng construction site. Gayunpaman, habang nagdidiskusyon kung sino ang magmamay-ari ay napagdesisyonan na itago muna sa Bank of Japan ang mga ginto. Nakaumes na sinabi ni Lupin na sa kanila mapupunta ang mga ginto at maya-maya pa ay nakarating na doon ang dalawa. Tumawag ang isang pulis sa commissioner dahil hindi pa umano nagpapakita doon si Zenigata, nang bigla yung dumating sa opisina dala ang bagay na ikinagalit ng commissioner. Tinanong nito kung anong ginagawa doon ni Zenigata gayong dapat nitong bantayan ang mga ginto laban kay Lupin pero sinabi ng inspector na naroon man siya o wala ay mananakaw pa rin naman iyon ng magnanakaw. Mas lalong nagalit ang commissioner at inutusang kumilos na si Zenigata dahil ang kabiguan umano nito ay kabiguan din ng kanilang departamento. Ngunit nagmatigas pa rin si Zenigata kaya sinabi ng commissioner na aalisin niya na ang inspector sa paghawak ng kaso ni Lupin. Dahil doon ay nagalit si Zenigata hanggang sa nagtalo na ang dalawa tungkol sa mga kabiguan nila sa kanilang trabaho. Nagpasa si Zenigata ng resignation letter bagay na ikinagulat ng commissioner kaya nakiusap ito na huwag magpadalos-dalos. Mariing sinabi ni Zenigata na kapag pumalpak pa rin siya sa pagtugis kay Lupin ngayon ay itutuloy niya ang pagre-resign at saka iniabot sa commissioner ang plano nito na lusubin si Lupin sa hideout nito. Samantala, nagmistulang scientist si Lupin habang tinatanong ito ni Daisuke kung bakit hindi nito sinabihan si Ishikawa pero sinabi ni Lupin na siguradong makakasama rin nila iyon. Aalukan sana ni Fujiko ng Chao ang dalawa nang bigla nilang mapansin na kakaiba ang paligid dahil walang katao-tao. Sinabi ni Zenigata sa commissioner ang tungkol sa plano na sagodin na si Lupin dahil kaya umano sila pumapalpak ay dahil hinuhuli lang nila ito sa akto. Dumating na ang isang pulis at ibinalita na nahanap na nila ang hideout ni Lupin kaya agad na kumilos ang mga ito. Pinaligiran ng iba ang taas at baba ng gusaling inuupahan ni Lupin habang si Zenigata naman ang sumugod papunta sa silid nito. Dahil hindi lumalabas si Lupin ay ipinag-utos ni Zenigata na sirain na ang pinto pero wala silang nadatnan doon dahil ang hindi nila alam ay nagbihis ang tatlo ng tulad ng uniforme ng mga pulis. Lumapit si Lupin at ipinakita sa inspector ang ginawa umano ng magnanakaw at kunwari nila itong dadalhin sa laboratorio para makatakas sa lugar. Nang makaalis sakay sa mobile patuloy pa rin sa paghahanap ang mga kapulisan nang biglang magsara ang kurtina at doon lumabas ang video ni Lupin na nagsasabing humahanga siya kay Zenigata dahil nagawa nitong mapasok ang hideout niya. Dagdag pa niya na para wala ng pagkaguluhan kung sinong magmamay-ari ng mga ginto ay kukuhanin niya na lang ang mga iyon kaya magkita na lang umano sila sa Bank of Japan. Habang galit na galit si Zenigata ay tawang-tawa naman si Lupin na kasalukuyang nasa isa pa niyang hideout at kasama na nila si Ishikawa. Pumasok sila sa bodega kung saan nakatambak ang mga papeles ng krimen na nagawa ng angkan ni Lupin na tanging sila lang ang nakakaalam. Naroon din ang mga eroplanong ginagamit sa krimen na balak sanang gamitin ni Lupin pero gato na pala ang mga iyon. Maging ang mga baril ay hindi na rin gumagana dahil sa katagalan kaya napaisip si Fujiko na kung ganon ay paano nila papasukin ang bangko. Maya-maya pa ay kumilos na ang mga ito papunta sa ilalim sa tapat ng pinaglalagyan ng mga ginto sa bangko. Dahil sa higpit ng pagbabantay ay hindi na umaalis sina Zenigata sa kanilang pwesto at dinadalhan na rin ang mga ito ng pagkain doon. Habang kumakain ay walang kaalam-alam ang inspector na kinukuha na nina Lupin ang mga ginto. Pagkatapos ay agad itong tumayo upang bisitahin ang mga ginto pero laking gulat niya nang pagbukas niya sa vault ay nahakot na ni Lupin ang lahat ng gintong barya. Hindi na nila nagawang habulin sina Lupin dahil sa pampaantok na inilagay nina Daisuke sa kanilang pagkain kaya naitakas ng mga ito ang mga ginto. Nang magising ay saktong dumating doon ang commissioner kaya sinabi ni Zenigata na may kahalong peke ang mga gintong nakuha nina Lupin at nilagyan niya rin ng transmitter ang mga iyon para matukoy ang kinaroroonan ng mga ito.
Agad na umalis ang inspektor at sinabi sa commissioner na maghintay lang doon dahil mahuhuli niya na ngayon si Lupin. Habang tuwang-tuwa sina Fujiko sa mga nakuha nilang ginto ay sinabi ni Lupin na naloko sila ni Zenigata dahil peke ang mga iyon, kaya agad na nag-isip ng paraan si Lupin. Habang tinitingnan ang lokasyon ni Lupin ay nagulat ang inspektor nang biglang dumami ang pulang tuldok sa lugar kaya mahihirapan na silang tukuyin ang kinaroroonan ng mga ito. Iyon ay dahil inilagay ni Lupin sa mga truck ng basura ang bawat pekeng ginto. Agad itong bumaba sa helicopter at iniradyo sa mga pulis na puntahan ang mga lugar na sasabihin niya hanggang sa hindi na magkaintindihan ang mga ito. Samantala, nagdiwang naman ang apat dahil nagantihan nila si Zenigata sa panloloko sa kanila. Huling nabunga nga ng commissioner si Zenigata nang biglang mapansin ng isang pulis na nagtatagpo ang mga pulang tuldok. Habang inilalagay na nina Lupin ang mga totoong ginto sa ilalim ng lupa na magsisilbi nilang hideout, nakita ni Fujiko ang mga truck ng basura na sinundan nina Zenigata. Dahil doon ay natuntun sila ni Zenigata kasama ang daan-daang mga pulis. Natigilan na lang si Lupin kaya lalapitan na sana sila ni Zenigata nang bigla niyang sabihin na maniwala man ang mga ito o hindi ay may bombang nakatanim doon. Nagtaka si Zenigata at sinabing kung totoo yun, ibig sabihin ay masasabugan sina Lupin. Sagot naman ni Lupin na ayos lang dahil ayaw na rin naman niyang mabuhay. Dagdag pa nito na nais sana nilang ibalik ang mga ginto pero lulubog na lang din iyon sa ilalim ng dagat kaya hukayin na lang umano ang mga iyon ng mga pulis nang sa gayon ay malinis din ang karagatan. Isa-isa nang tumalon ang apat at nang hahabulin sana ni Zenigata ang mga iyon ay nagkaroon na ng malakas na pagsabog. Naiyak na lang si Zenigata dahil hindi siya nagtagumpay sa paghuli kay Lupin, habang bumagsak naman sa dagat ang apat na drum na siya palang pinagtaguan ng mga ito dala ang mga ginto. Masaya na sana ang mga ito, ngunit biglang dumating doon si Zenigata at hanggang sa huling kabanata ng kwento ay hinahabol pa rin ni Inspector Zenigata ang maalamat na magnanakaw na si Lupin III.